Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1781 hanggang 1790. Ipapadala ko sa iyo. Ang target ng True Lord of the Spirits ay si Yang Yiyo. Ang True Lord of the Nine Peaks at ang matandang babae na si Tungsian mula sa Tungsian Palace ay pumunta sa anim na tainga na mikap mula sa kaliwa at kanan. Sa mata ng tatlong dakilang nakakalat na immortal na mga ninuno, ang bagay ay talagang napakadaling hawakan. Sa dami ng tao, dalawa lang ang tao, ang unggoy at Yang Yiyo. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang unggoy ay makapangyarihan, ngunit ito ay nasa kanilang antas lamang. Sapat na para sa dalawang dakilang nakakalat na walang kamatayang ninuno na harapin ang isang unggoy. Ang natitirang Yang Yiyo, kahit na mukhang mabangis na pinatay niya ang 12 ng mga nakakalat na immortal, kaya ano? Siya ay isang ikalimang turn na nakakalat na walang kamatayan, at higit sa lahat ay mayroon siyang paglilinang sa huling bahagi ng ika-6 na pagliko. Paano siya maihahambing sa kanilang tatlong dakilang ninuno? Kaya sayang ang pagsisikap ng tunay na Panginoon ng mga espiritu na harapin si Yang Yiyo. Ngunit si Yang Yiyo ang may kasalanan at dapat patayin. Ang tono ng pananalita niya kanina ay tila sinasabi, harapin mo muna ang unggoy, papatayin ko si Yang Yiyo, at pagkatapos ay tutulong, at papatayin ng ating tatlong dakilang ninuno ang unggoy. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin doon si Yang Yiyan na nakapikit, hindi gumagalaw, tila natamaan lang siya ng pipi ng suntok ng unggoy. Gayunpaman, ang tatlong dakilang immortal na ninuno ay lumipat na. Nag-freeze sila ng dalawang kalsada, at pinuntirya ng Wanling Zhenjian si Yang Yiyan, habang ang dalawa naman ay pinuntirya ang anim na tainga na mikak. Ang malamig na sumangot ang anim na tainga na mikak na may sledgehammer sa kanyang kamay, umiwas at umatras, hinaranggan si Yang Yiyan 10 metro sa kanyang harapan. Gayunpaman, kailangan niyang protektahan si Yang Yiyan at hindi maaaring hayaang hawakan ng tatlong dakilang immortal na ninuno si Yang Yiyan. Boom! Ang anim na tainga na mikak ay umatake at umungal, na binasag ng martilyo ang Wanling Zhenjian. Ang malakas na puwersa ay nagmula sa sledgehammer, at ang mga talukap ng mata ni Wanling Zhenjian ay tumalon din, at isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya inisip ang tungkol sa labanan ni Jufeng Zhenren at ng unggoy noon, ngunit ngayong kaharap na niya ito ng personal, napagtanto niya na ang unggoy ay talagang hindi isang simpleng tao. Nang dumating ang martilyo, ang Wanling Zhenjian ay hindi nang ahas na maging pabaya. Gamit ang isang flash ng berdeng ilaw sa kanyang kamay, kumuha siya ng isang espada at isang parisukat na halberd, at iniswing ito sa crosswise upang salubungin ang martilyo ng unggoy. Sa susunod na sandali, lumipad ng paurong si Wanling Zhenjian sa dagandong. Muling naglaho ang anim na tainga na mikak at biglang lumitaw sa gilid ni Tungsian Shanren at Jufeng Zhenren, habang ang sledgehammer sa kanyang kamay ay lumilipad ng ligaw. Boom boom boom! Sunod-sunod na martilyo, at umalangaw-ngaw ang malakas na momentum at dagandong sa Supreme Palace Square. Ang anim na tainga na mikak ay isa laban sa tatlo, at saglit, hinawakan niya ang tatlong nakakalat na immortal na ninuno sa patay na posisyon, o hinaranggan si Yang Yiyan 10 metro ang layo, upang hindi sila makahakbang pasulong. Pero yun lang. Kung tutuusin, nagsanib puwersa ang tatlong nagkalat na immortal na ninuno. Ang anim na tainga na mikak ay hindi pa nakakabawi sa tuktok pagkatapos ng lahat. Siya ay may parehong panimulang punto para sa muling pagtatayo bilang Feng Xian, ngunit ang bilis ng kanyang pagbawi ay mas mabilis kaysa sa Feng Xian. Sa loob lamang ng ilang daang taon, maibabalik niya ang kanyang lakas sa antas na kaya niyang labanan ng tatlong nakakalat na immortal na ninuno ng sabay-sabay, na napakahusay na. Ang oras na ito ay tumagal ng halos kalahating oras, at ang anim na tainga na mikak ay sa wakas ay dahado. Sa kalahating oras na labanang ito, maging ang anim na tainga na mikak o ang tatlong dakilang nakakalat na walang kamatayang mga ninuno, ipinakita nila ang kanilang sariling likas na mahiwagang kapangyarihan, na halos lahat ay nakamamatay na mga galaw. Ang tatlong dakilang nakakalat na walang kamatayang mga ninuno ay lalo ring natakot, palihim na bamantong hininga sa makapangyarihang paraan ng unggoy na ito, at namamangha sa kanyang walang hangganang espiritu ng pakikipaglaban, halos lahat ng galaw ay walang takot sa pagtataya ng kanyang buhay. Sa ganitong paraan, ang tatlong nakakalat na immortal na halatang nagkakaisa ay mas malakas kaysa sa anim na tainga na matching, ngunit sila ay medyo mahiyain at magagamit lamang ang pinakamatatag na digmaan ng Outrision. Dahil para sa tatlong dakilang nakakalat na walang kamatayang mga ninuno, nakikipaglaban sa unggoy at nakikipaglaban para sa buhay, ngunit hindi nila magawa, ang kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa unggoy. Sa isang matagal na digmaan, 3-1, na halos walang pagkakaiba sa lakas at paglilinang, ang anim na tainga na mikak ay natural na dahado. Dahil talaga sa desperadong paraan ng pakikipaglaban ng anim na tainga na matching kung kaya't ang tatlong nakakalat na immortal ay walang magawa sa ilang sandali. Nagpatuloy ang labanan sa kalagitnaan ng laro.
Nang ang unggoy ay duhado, sinabi ni Jufeng Zhenren sa tatlong Sanxian descendant sa likod niya, kayong tatlo ay pumunta at patayin si Yang Yiu. Mukhang may problema ang pagtatanim ng batang iyon. Kung hindi mo gagawin ito ngayon, kailan mo ito gagawin? Nandito kami kasama ang unggoy. Oo. Ang tatlong Sanxian ay ang tatlong taong hinabol ng anim na tainga na makak noon. Matapos marinig ang mga salita ni Jufeng Zhenren, nagliwanag ang kanilang mga mata at nilagpasan nila ang larangan ng digmaan at pumunta kay Yang Yiu. Dahil sinabi ni Jufeng Laozo na may problema sa paglilinang ni Yang Yiu, maaaring totoo ito. Bukod dito, si Yang Yiu ay malubhang nasugatan noon, at imposibleng gumaling siya ng ganoon kabilis. Mula sa simula hanggang ngayon, matapos suntukin ng unggoy sa mukha, pumikit si Yang Yiu at hindi kumikibo. Ngayon parang may mali. Magandang pagkakataon din para sa kanilang tatlo na patayin si Yang Yiu. Hindi nagtagal ay nilapitan ng tatlong Sanxian si Yang Yiu. Sa oras na ito, ang anim na tainga na makak ay labis na nababalisa. Mahigpit siyang napayakap sa tatlong ninuno ng Sanxian, at hindi siya makaalis kahit na gusto niyang pigilan sila. Umuungol. Ang nag-aalalang anim na tainga na makak ay nagpakawala ng mahabang dagandong, ang kanyang mga mata ay agad na namula, at ang kanyang buong aura ng katawan ay muling nagbago. Sa sandaling ito, gagamitin na ni Liu Er ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan. Bagamat hindi ito pinayagan ng kanyang cultivation level, maaari pa rin siyang magbayad ng isang presyo. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang nakarating sa tainga ni Yang Yiu. Kuya Liu Er, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Haharapin ko ang tatlong nakakalat na immortal. Nagulat ang puso ni Liu Er, at ang boses na ito ay boses ni Yang Yiu. Pagkatapos niyang suntukin si Yang Yian, nalaman niyang nagbago ang aura ni Yang Yian. Bilang isang master ng Immortal King Realm, natural na maramdaman ni Lier Maho na ang soul power ni Yang Yian ay mahusay, o nagkaroon ng tagumpay, kaya tumayo siya sa harap ni Yang Yian at gumamit ng desperado na paraan upang harangan ang tatlong nakakalat na immortal na ninuno mula sa paglapit kay Yang Yian. Kung tutuusin, medyo napigilan siya sa pakikipaglaban dahil nag-aalala siya kay Yang Yian. Ngayon ay narinig ni Lier Maho si Yang Yian na nagsalita, at siya ay naging matatag. Mukhang natapos na ang pagsasanay ni Yang Yian, kaya hindi na niya kailangang pansinin ang tatlong nakakalat na immortal na sumugod kay Yang Yian. At sa susunod ay magkakaroon siya ng magandang laban sa tatlong nakakalat na immortal na ninuno. Umakyat sa langit ang fighting spirit ng unggoy. Bagamat hindi kailangang mag-alala ni Yang Yian, hinimok pa rin niya ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan. Ito ay dahil hindi niya magagamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang kasalukuyang antas, at ang pagpilit sa kanya na gamitin ang mga ito ay tiyak na magiging backfire. Ngunit walang pakialam ang unggoy. Ang pakikipaglaban ay kaakit-akit sa kanya. Dagandong. 8-9 Mysterious Skills Golden Body. Ang anim na tainga na makak ay halos magngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng hindi magkatugma. Ngunit siya ang nag-activate ng kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang mukha ng makak na may anim na tainga ay namilipit, ang kanyang mga mata ay pula at kakaiba, at ang dugo ay umaagos mula sa kanyang 7 butas. Ito ang presyo ng pagkawala ng isang bahagi ng kanyang dugo. Ngunit, sa sandaling ito, ang buong katawan ng anim na tainga na matching ay kumikinang ng maliwanag. Sa ilalim ng malakas na momentum, ang tatlong immortal na ninuno ay kailangang umatras. Ang tatlong matandang immortal ay mga taong negel-inang sa mga espiritu ng tao. Kapag naramdaman nilang may mali, agad silang umatras at hindi nakipagsapalaran ng madali. Boss! Sa sumunod na sandali, nawala ang gininto ang liwanag sa anim na tainga na matching. Biglang nagangat ng ulo ang unggoy, namumula ang mga mata at namumula ang dugo, na lalong naging kakaiba. Tiningnan niya ang tatlong immortal na ninuno ng may masamang tingin at sinabing, ngayon ay paglalaroan kita paglaruan ang aking buhay. Dagandong. Pagkatapos ng mahabang dagandong, ang anim na tainga na makak ay sumugod patungo sa tatlong immortal na ninuno, hindi na pinansin si Yang Yiu sa kanyang likuran, dahil naramdaman niyang tapos na ang pagsasanay ni Yang Yiu, at ang kanyang aura ay tumaas ng husto, kaya walang problema na harapin ang tatlong immortal sa huling bahagi ng ika-6 na yugto. Ang unggoy ay sabik na lumaban at nais lamang pilayin ang tatlong immortal na ninuno. Sa sandaling ito, ang tatlong immortal sa huling bahagi ng ika-6 na yugto ay sumugod din kay Yang Yiu. Biglang iminulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, at dalawang gintong ilaw na higit sa 1 metro ang haba ay kumislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, kumislap ang silver light, at ang dragon slaying sword ay nasa kamay niya sa isang iglap. Ang nangungunang 10 nakakalat na immortal ay kulang na lang sa inyong tatlo. Ngayon, ipapaalas na kita. Natapos magsalita si Yang Yiu sa mahinang boses. Ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay kumikislap ng silver light, na sinundan ng isang asul na liwanag, at kahit isang madilim na itim na ilaw ay kumislap.
Black Lotus Sword Art 8 Desolations, / Ang salitang, / ay binigkas, at sa isang putok, ang enerhiya ng espada sa Dragon Slaying Sword ay naka-crisscrossed at lumitaw ang mga itim na lotus. May eksaktong 8 itim na lotus, na ang lahat ay binago ng enerhiya ng espada. Swish swish swish. Sumabog ito sa isang iglap. Ang itim na lotus ay sumabog at naging daan-daang sword energy at sumabog. Ang tatlong nakakalat na immortal na master sa huling bahagi ng ika-6 na revolusyon ay natagos ng daan-daang lakas ng espada at nagsisigaw. Ang bawat enerhiya ng espada ay tila may espiritu, hindi lumilipad, at lahat ay umatake sa tatlong nakakalat na immortal sa huling bahagi ng ika-6 na revolusyon. Pagkatapos ng piging, ang enerhiya ng espada ay nawala, at ang tatlong nakakalat na immortal ay naging abo. Black Lotus, binabati kita sa iyong paggaling. Itinaas ni Yang Yiyu ang espada at sinabi sa sarili. Tumugon si Black Lotus sa kanyang isip, salamat sa iyo, kumpleto na ang iyong kaluluwa sa pagkakataong ito, at isang hakbang na lang ang layo mo mula sa pag-akyat. Binabati kita. Sa susunod, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Gusto kong patayin si Jufeng Zhenren. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at pinanood ang labanan sa pagitan ni Lier at ng tatlong immortal na ninuno sa dikalayuan, at itinuon ang kanyang paningin kay Jufeng Zhenren. Kabanata 1782, nagpalit ng kulay ang langit at lupa gamit ang isang espada. Narinig lang niyang sinabi ni He Lian, sige. May mga restrictions noon, pero ngayon, matutulungan pa rin kita. Nakinig si Yang Yian at alam niyang nag-imbak si He Lian ng maraming kapangyarihan mula noong tumulong siya sa pagkolekta ng Water Origin Bead noong nakaraang pagkakataon at nakatulog. Matapos magising muli, nakatipid siya ng maraming kapangyarihan, o sa madaling salita, gumaling ng mabuti ang kaluluwa ni He Lian, kahit na mas malakas kaysa dati. Ngunit iba ang sitwasyon ni He Lian sa sitwasyon ng matanda. Nabawi niya ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay bago ang nirvana. Para kay He Lian, ang memorya ay lakas. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kaluluwa ay naantig ng 6 na tainga na mikak, at ang kanyang kaluluwa ay na-sublimate. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tumaas ng husto, at ang He Lian na naninirahan sa kanyang dagat ng kamalayan ay lubos ding napunan. Hindi lamang siya nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, ngunit nabawi rin niya ang ilang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang Black Lotus Sword na ngayon lang ay tinulungan ni He Lian. Hinimok niya ang kapangyarihan ng pinagmumula ng tubig, ang kanyang sariling kapangyarihan, at ang kapangyarihan ni He Lian na sumambulat gamit ang isang espada at patayin ang tatlong nakakalat na immortal. Malinis at maayos. Ang susunod na target ay ang tatlong nakakalat na immortal na ninuno. Kahit na ang kaluluwa ay na-sublimate at ang itim na lotus ay nagising, si Yang Yiyu ay hindi pa rin naglakas loob na maging pabaya. Kaya kailangan niya ang tulong ng itim na lotus. Ang unang taong napatay ay si Jufeng Zhenren na naghiganti kay Wang Zai. Bagamat alam niya na si Wang Zai ay pinilit nilang pumasok sa Supreme Palace, walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay na. Bahagyang sinabi ng itim na lotus, ngunit narinig ni Yang Yiyu ang lasa ng malakas na kumpiyansa. Siya, may ilalim na linya sa kanyang puso. Sa bukid, ipinakita ng 6 na tainga na mikak ang kanyang kapangyarihan at nakipaglaban sa tatlong nakakalat na immortal na ninuno. Bagamat mukha siyang matigas, dehado siya kung tutuusin. Ang tatlong nakakalat na immortal na ninuno ay talagang may paraan. Ang pagsabog ng pag-atake ng 6 na tainga na mikak ay dumadagindong, ngunit ang tatlong matatandang lalaki ay nakipagtulungan sa isa't isa ng tahimik. Sa bawat oras na matuno nila ang pag-atake ng 6 na tainga na mikak, maaari silang mag-counter-attack. Nagdulot ito ng maraming sugat sa katawan ng unggoy na may 6 na tainga, na mukhang trahedya, ngunit hindi ito dapat nakamamatay. Anyway, handa si Yang Yiyu na kumilos. Kung magpapatuloy ng ganito, ang 6 na tainga na mikak ay hindi makakahawak ng matagal. 3 laban sa isa ay likas na walang simetriko. Gayunpaman, kung maaari niyang isali ang isang tao lang. Naniniwala si Yang Yiyan na tiyak na mapapatay ni Liu Er ang dalawa sa kanila. Ito ay tila halata. Bagamat medyo dehado si Liu Er Maho nang makipaglaban siya sa 3 tao, hindi siya natalo at kaya pa niyang labanan ang 3 immortal na ninuno. Naniniwala si Yang Yiyan na hanggat kaya niyang hawakan ang isa sa 3 immortal na ninuno, mapapawi niya ang malaking pressure kay Liu Er Maho. Sa oras na iyon, tiyak na ibabalik niya ang sitwasyon. Para sa kanya ngayon, ang kanyang kaluluwa ay na-sublimate, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tumaas ng husto. Sa tulong ng itim na lotus, hindi siya dapat magkaroon ng problema na harapin ang isa sa mga immortal na ninuno. Ang taong ito, si Yang Yiyan ay tina-target si Jiufeng Zhenren. Tara na, patayin mo sila. Tinitigan ni Yang Yiyan si Jiufeng Zhenren at pinaikit ang kanyang mga mata.
Iginalaw niya ang kanyang mga paa at nagmamadaling pumunta sa may 4 na tao na larangan ng digmaan na nakarating sa gilid ng Supreme Palace Square. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yang Yian 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa larangan ng digmaan. Direkta niyang papatayin si Jiu Feng Zhenren, ngunit may nakita siyang isang bagay sa malayo at agad na huminto. May nakita siyang 2 tao. 2 tao ang nasuspine sa hangin, 3 metro sa ibabaw ng lupa, na parang binitay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mga immortal mula sa Changsheng Palace at Xuanyuan Dynasty. Sa alaala ni Yu, ang 2 immortal na ito ay pinarusahan ng 3 matandang immortal at nakulong sa pagbuo ng hangin at kulog pagkatapos bumalik sa Sanxian Island dahil hindi sila nakilahok sa mga kalkulasyon ng iba pang immortal laban sa Yung Yunmen. Alam ni Yang Yiu na ang sakuna ng dalawa ay dulot niya, at ang sanhi at epekto na ito ay kailangang maunawaan. Para sa kanya, ang pagsasabing nakita na niya ito ngayon ay isang problema na kayang lutisin ng kusa. Tulad ng para sa 6 na tainga na mekak, hindi dapat maging problema ang magpatuloy ng ilang sandali. Kaya tumalikod si Yang Yiu at pumunta sa gilid ng Supreme Palace Square. Ito ay isang sulok ng parisukat, at sa ibaba ay ang Wanseng Abyss. Ang 2 immortal mula sa Changshen Temple at Xuanyuan Dynasty ay nakulong sa pagbuo ng hangin at kulog, at patuloy silang tinatamaan ng mga bagyo at kidlat. Bagamat tila hindi malaki ang kapangyarihan ng kidlat at bagyo, kung sila ay pahihirapan sa loob ng daan-daang taon, maaari rin silang maging nakamamatay. Nagmura si Yang Yiu sa loob, at biglang hinugot ang kanyang espada at nilaslas ang porma sayon. Boss, nagtipon ang pilak, asher at itim na halos, at biglang naging sword energy mula sa Dragon Slaying Sword. Boom! Sa susunod na sandali, ang hangin at kulog ay nabasag ng espada ni Yang Yiu. Nakatakas ang 2 nakakalat na immortal. Salamat, Kuya Junior. Salamat, kapwa host. Nagpasalamat ang 2 sa kanya. Umalis ka na, wala akong oras para alagaan ka. Sabi ni Yang Yiu at umalis. Itinuring niyang tapos na ang sanhi at epekto ng 2 tao. Nang muli siyang nagpakita, nasa battlefield na siya. Kuya Lear, nandito na ako. Si Yang Yiu ay mamamatay tao, tumalon at sumugod kay Jiu Feng Zhenren at naglaslas ng espada. 8 kaparangan bumalik sa isa, pinutol. Sa tulong ng Black Lotus ng palihim, ginamit ni Yang Yiu ang huling espada ng Black Lotus Sword Technique, at ang 8 kaparangan ay bumalik sa isa. Ang espadang ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng itim na lotus, pati na rin ang kanyang sariling tunay na diwa at ang kapangyarihan ng butil ng pinagmumulan ng tubig. Ito ay katumbas ng kombinasyon ng 3 kapangyarihan, at ito ay lumalabas na may kapangyarihan ng batas. Napakalakas ng momentum na lampas sa kanyang imahinasyon. Anyway, pagkatapos ng sublimation ng kaluluwa, nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng batas ay natipon ng 10 beses. Noong naramdaman niya ang kapangyarihan ng batas noon, ito ay hindi hihigit sa 1,000 metro ang radius, ngunit sa sandaling ito nalaman niyang lumawak na ito sa 10,000 metro. Ang batas ay hindi nakikita, ngunit ito ay talagang umiiral. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nangangahulugan na ang saklaw ng potensyal na enerhiya ng batas ay pinalawak, at ang kapangyarihan ay magiging mas malakas. Mula sa 1,000 metro hanggang 10,000 metro, ito ay isang qualitative sublimation. Gamit ang espada, nagbabago ang kulay ng hangin at ulap. Ang kulog at kidlat sa tuktok ng kataas-taasang bundok ay itinutulak din ng kapangyarihan ng batas, dumadagandong at umaalingaw-ngaw. Siya ay orihinal na nasa tuktok ng bundok, ang kanyang katawan ay nasa mga ulap. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa na itinutulak nito ay humihip din sa mga ulap at ambon upang patuloy na gamulong. Mayroon talagang isang momentum ng hangin at mga ulap na gumagalaw na may espada, at isang mahabang bahaghari na tumutusok sa araw, na maaaring maging kalaban. Sa layong mahigit 20 metro, hinampas ni Yang Yian si Jiu Feng Zhenren gamit ang isang espada. Matagal nang natuklasan ni Jiu Feng Zhenren na sinasalakay siya ni Yang Yian gamit ang isang espada, ngunit sa mga mata ni Jiu Feng Zhenren, si Yang Yian ay isang langgam lamang. Kahit na siya ay makapangyarihan, isa pa rin siyang cultivator sa Ascension Realm. Paano siya makakalaban sa kanya, isang sansiyan sa tuktok ng ika-6 na antas? Kung ito ay isang unggoy, matatakot pa rin si Jiu Feng Zhenren, ngunit ang mga salita ni Yang Yian ay ganap na hindi pinansin. Ngunit nang lumabas ang espada ni Yang Yian at nagbago ang kulay ng langit at lupa, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Jiu Feng Zhenren. Sa damdamin ni Jiu Feng Zhenren, ang momentum ng mundo na hinimok ni Yang Yian, o ang kapangyarihan ng batas, ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Ang kapangyarihan ng batas ng mundo na maaaring pakilyusan ng 3 ninuno ng sansiyan pagkatapos ng kanilang paglilinang sa ngayon ay 6,000 metro lamang ang radius. Ngunit naramdaman ni Jiu Feng Zhenren na pagkatapos lumabas ang espada ni Yang Yian,
ang kapangyarihan ng batas at ang momentum ng mundo na kanyang minamaneho ay umabot sa puntong 10,000 metro sa radius. Ito ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, hindi lamang nagbago ang mukha ni Jufeng Zhenren, ngunit ang dalawa pa, sina Tung Xian Shanren at Wanling Zhenjian, ay nagbago rin ang kanilang mga mukha. Dahil naramdaman ng lahat ang malakas na puwersa ng langit at lupa na dumidiin, at ang nakakatakot ay ang kulog sa kalangitan ng kataas-taasang bundok ay nagtipon at nabuo din dito. Maging si Lear ay may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, at siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Nang magsalita si Yang Yiyo ngayon, naramdaman ni Lear na iba ang hininga ni Yang Yiyo. Sa pakiramdam ni Lear, hindi ito hininga ni Yang Yiyo, ngunit tulad ng hininga ng ibang tao. Naramdaman niya ang hininga ng ligaw sa katawan ni Yang Yiyo. Bagaman hindi niya maisip kung ano ang nangyayari sa loob ng ilang sandali. Si Lear Makak ay ipinanganak na may likas na talento, at mas sensitibo sa panganib o hininga kaysa sa maraming nilalang. Nang ilabas ni Yang Yiyo ang kanyang espada, iniwasan ito ni Lear. Kahit na ang tatlong immortal na mga ninuno ay nakaramdam din ng kakaiba, hindi sila ang natatanging anim na tainga na mikak sa mundo, at walang ganoong katalas na pangamoy. Bilang karagdagan, minamaliit nila si Yang Yian at hindi siya sineseryoso sa simula. Bilang resulta, nang lumabas ang espada ni Yang Yian, huli na para umiwas. Ungol. Walang kamatayang proteksyon sa katawan, walang kamatayang selyo. Lahat ng espiritu ay pumapasok sa katawan. Pagbubuo ng Nine-Peaked Sword. Ang mga mukha ng tatlong immortal na ninuno ay lubhang nagbago, at hindi sila nagpigil sa oras na ito. Sa pagharap sa pag-atake ng sword energy ni Yang Yian, pinrotektahan nila ang kanilang sarili at nag-counter-attack. Ang tatlo sa kanila ay may tacit na pag-unawa at tumayo sa isang iglap upang bumuo ng free talent formation, pinagsama ang kanilang mga pag-atake at depensa, at biglang bumangga sa kahangahangang sword energy ni Yang Yian. Boom boom boom. Ah! Puff puff puff. Ang pag-atake ng magkabilang panig ay nagbanggaan sa isa't isa, at isang mapurol na tunog ang sumiklab. Ang sword energy ni Yang Yian ay parang espadang nahulog mula sa langit, at ang multo ng sword energy na 12-12 ng talampakan ay nalaslas sa nakakalat na depensa ng kayamanan ng tatlong immortal na ninuno at ang light column ng ilang talampakan ay natipon. Gayunpaman, nadurog sila ng lakas ng espada ni Yang Yiyo, at ang kanilang mga depensa ay nasira at nawala. Sa tatlong mahinang pagungol, ang tatlong matandang lalaki ay nagsuka ng dugo at lumipad ng paurong mahigit 30 metro ang layo. Sa susunod na sandali, gumalaw si Yang Yiyo at sinabing, "Water barrier." Isinaaktibo niya ang pinagmumulan ng tubig, at biglang nabuo ang isang asul na hadlang, na sumasaklaw sa radius na 100 metro, na ganap na humaharang sa ruta ng pagtakas ng tatlong immortal na ninuno. Kabanata 1783, Pagbubukas ng makalangit na pintuan at pag-anyaya sa tunay na walang kamatayan sa kabayaran ng kaluluwa. Ang tatlong dakilang nakakalat na immortal na ninuno ay ganap na natigilan. Hindi nila kailanman naisip na sila ay malubhang masasaktan ng isang espada mula sa isang junior sa Ascension Realm, at tatlo sa kanila ng sabay-sabay. Napakalaking kapangyarihan. Sa mata ng tatlo, tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring ilabas ni Yang Yiyo. Bilang mga kalat-kalat na immortal sa antas na ito, natural nilang maramdaman ang pagkakaiba kay Yang Yiyo. Natagpuan nila na mayroong isang malakas na primitive aura sa Yang Yiyo. Kaya dapat mayroong mga panlabas na puwersa na kasangkot, o ilang makapangyarihang sandatang mahika, kung hindi, paanong ang isang espada ay malubhang makapinsala sa kanilang tatlo. Hindi tama ang batang ito, sabi ng True Lord Wanling. Umubo si Master Tung Xian at sinabing, hindi lang mali, parang dalawang magkaibang tao. Mayroon siyang mabigat na primitive aura. Sinabi ni Master Jufeng sa sobrang pangit na mukha, ito ay isang purong water power barrier. Mukhang sinsero ang batang ito sa pagnanais na patayin tayo. Ano ang dapat ninyong gawin? Ahem. Umubo si Master Wanling at sinabi, ano pa ba ang magagawa natin? Isang unggoy lang ay sapat na para sa ating tatlo na haharapin ng magkasama. Ngayon si Yang Yiyo ay isa na naman na may malakas na primitive aura, na mas malakas pa sa unggoy. Kaya pwede bang maghintay na lang tayong mamatay? Ang ninuno ng Sanxian Island ay nasa estado ng kahihiyan sa sandaling ito, at siya ay nanghina pa ng magsalita. Sa kabilang panig, sina Yang Yiyo at Lear Maho ay naglakad patungo sa kanila mula sa kaliwa at kanan. Kung gusto nilang tumakas, ang kanilang pag-urong ay hinaranggan din ng hindi nakikitang harang. Kailangan nilang harapin ang kalaban, tama ba? Si Yang Yiyo man o ang unggoy, pareho silang makapangyarihan at medyo abnormal. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang tatlong mga ninuno ng Sanxian ay nakaramdam ng kaunting desperado. Isa lang ang paraan sa ngayon, baka mabigyan tayo nito ng pagkakataon na mabuhay ang tatlong matandang lalaki, ano sa palagay ninyo? Si Jufeng Zhenren ang nagsalita. Nang matapos magsalita si Jufeng Zhenren, patuloy niyang itinuro ang langit.
Tinatanong niya sina Tung Xian Shanren at Wanling Zhenjin. Dumating ang huli at nakita si Jufeng Zhenren na nakaturo sa langit, at nabigla siya nang magpaliwanag siya. Madilim ang mukha ni Wanling Zhenjin, at ang kanyang boses ay tumaas ng ilang puntos. Matandang Jufeng, ikaw. Ibig mong buksan ang pintuan ng langit. Tumango si Jufeng Zhenren at sinabing, ano pa ba? Sa palagay mo ba ay may anumang paraan upang mailigtas ang ating buhay sa kasalukuyan? Kung umiiral ang tatlong matandang kalaban ng mga nakakalat na magsasaka, marahil ay maaari silang tumulong sa atin sa ngalan ng sama-samang pagpapanatili ng kataas-taasang bundok. Ngunit, ang aming grupo ng sekta at ang kanilang nakakalat na grupo ng magsasaka ay palaging hindi magkatugma, at ang kanilang pugad ay wala na sa Supreme Mountain. Balita ko umalis na sila ilang araw na ang nakakaraan. May magagawa pa ba tayo ngayon? Matapos makinig sa kwento ni Jufeng, tumahimik si Wanling Zhenjin. Alam niyang tama si Jufeng Zhenren. Walang makapagliligtas sa kanilang tatlo sa kasalukuyang sitwasyon. Ang grupo ng mga nakakalat na cultivator at immortal ay orihinal na malakas, ngunit sila ay palaging magkasalungat sa kanilang grupo ng sekta. Sa Supreme Mountain, ang grupo nila ng sekta ang hari, at ang nakakalat na grupo ng cultivator ay mayroon lamang tatlong ninuno na kapareho nila na may dojo sa Supreme Mountain, ngunit ang dojo na iyon ay simbolo lamang at bihira silang tumira doon. Paminsan-minsan, hindi lang sila nagpapatrolya sa kataas-taasang bundok para tingnan ang kanilang grupo ng sekta, para patunayan na ang nakakalat na immortal na isla ay hindi lamang pinangungunahan ng grupo ng sekta, at hindi rin madaling guluhin ang kanilang nakakalat na grupo ng magsasaka, kundi para lamang magpakitang gilas. Walang makakatulong sa kanilang tatlo. Sa oras na ito, sinabi ni Master Tung Xian, sumasang-ayon ako sa Taoist fellow Jufeng, buksan ang gate ng langit, kahit na ang halaga ng pagbubukas ng gate ng langit ay lampas sa imahinasyon, at maaari pa nga tayong. Ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa pag-upo at paghihintay na mamatay. Buksan ang gate ng langit at anyayahan ang mga tunay na immortal na bumaba sa mundo, baka may pagkakataon pa tayong mabuhay. Okay. Pagkatapos ay buksan ang gate ng langit para anyayahan ang mga tunay na immortal. Kahit gaano pa kalakas si Yang Yian at ang unggoy, mawawala sila sa harap ng mga tunay na immortal. Pagkatapos ay sumang-ayon sina Master Tung Xian at Master Wanling. Sa katunayan, ang pagbubukas ng gate ng langit para anyayahan ang mga tunay na immortal na bumaba sa mas mababang mundo, naisip nila, ay sapat na para patayin sina Yang Yiu at Lier Maho. Siyempre, ang mga tunay na immortal na pinag-uusapan nila ay hindi ang kaharian ng mga tunay na immortal. Sa halip, kumpara sa mga nakakalat na immortal na ito, ang mga tunay na immortal ay tumutukoy sa mga tunay na immortal sa immortal na mundo. Dahil kung ikukumpara sa mga nagkalat na immortal na ito sa mas mababang mundo, sila ay mga magsasaka na hindi nakaranas ng pag-akyat sa langit at ang bautismo ng walang kamatayang kapangyarihan. Bagaman hindi nila maabot ang tunay na immortal na mundo, ang mga nilalang sa immortal na mundo ay ang tunay na immortal sa kanilang mga bibig, ang tunay na immortal. Sa kabilang panig, hindi narinig ni Yang Yiu at Lier Maho ang pinag-usapan ng tatlong matandang lalaki. Sa antas na ito, napakaraming paraan para makipag-usap ng hindi naririnig. Ngunit nakita nila ang tatlong tao na naka-crossleg, magkaharap, at pagkatapos ay isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas sa kanilang mga katawan, at ang mga multo ng kanilang mga kaluluwa ay lumitaw sa likod ng tatlong matandang immortal. Isa-isa, sila. Kinurot ang magic formula gamit ang kanilang mga kamay, at ang kulay abo at hindi maintindihan na mga tala ay tumunog mula sa kanilang mga bibig. Hindi narinig ni Yang Yian ang sinabi ng tatlong matandang immortal, ngunit naramdaman niyang may mali sa oras na ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ng tatlong matandang immortal, nakita niya ang mga kaluluwa ng tatlong matandang immortal na lumitaw, at ang mga kaluluwa ay nagniningning ng maliwanag, ngunit talagang sinimula nilang sunugin ang kanilang mga kaluluwa. Lumitaw si Yang Yian sa tabi ni Liu Maho sa isang iglap. Brother Liu, ano ang gagawin ng tatlong matandang immortal na ito? Naniniwala si Yang Yian na dapat malaman ni Liu Maho, o dapat itong makita. Oo nga, nag-isip si Liu Maho at sinabing, buksan ang tarangkahan ng langit para anyayahan ang mga tunay na immortal na bumaba sa mundo. Susunugan nila ang kanilang mga bangka. Natatakot tayo na tayo ay nasa malaking problema. Nagulat si Yang Yian pagkatapos. Pagkarinig nito, buksan ang pintuan ng langit para anyayahan ang mga tunay na immortal na bumaba sa mundo. Sa pakikinig sa mga time na salita ni Liu hindi maiwasan ni Yang Yian na kabahan. Narinig niyang sinabi ng matanda na ang unang tatlong kaharian ng daigdig ng mga engkanto ay walang iba kundi ang tatlong kaharian ng mga makalangit na immortal, tunay na mga immortal, at mga gintong immortal. Nang marinig niya ang salitang, true immortal, sa sandaling ito, naisip niya na aanyayahan nila ang true immortals mula sa immortal realm na bumaba sa mortal na mundo, at hindi niya maiwasang magtanong, kung ito ay true immortal, maaari ba nating dalawa itong harapin?
Sa opinyon ni Yang Yian, ang isang true immortal ay katumbas ng level ng isang 4th turn loose immortal, at silang dalawa ay maaari na ngayong makipaglaban sa 6th turn loose immortal Great Perfection, hindi pa rin ba nila matatalo ang isang true immortal? Siyempre, narinig din niya ang sinabi ng matanda na ang tinaguri ang loose immortals ng ilang pagliko sa mundo ng cultivation ay katumbas ng tunog ng katumbas na kaharian ng mga immortal sa immortal na mundo, ngunit sa ilalim ng parehong mga pangyayari, ang loose immortals ay ganap na hindi maihahambing sa mga tunay na nilalang sa immortal na mundo. Sinong napakahangin? Dahil ang loose immortals ay hindi nabinyagan ng walang kamatayang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos niyang itanong ang tanong na ito, nadama niya na ito ay malamang na hindi, o medyo kinuha para sa ipinagkaloob. Sa sandaling ito, ang tatlong dakilang loose immortal na ninuno mismo ay ang pagkakaroon ng 6th turn Great Perfection, katumbas ng Golden Immortal. Dahil sinunog nila ang kanilang mga primordial spirit para imbitahan ang mga immortal na bumaba sa mortal na mundo, hindi sila makakapag-imbita ng mga immortal na mas matataas na antas, kaya paano nila maimbitahan ang mga immortal ng true immortal realm? Ngunit sinabi ng anim na tainga na Mikak, ang tunay na immortal na sinasabi ko ay ang nabinyagan ng kapangyarihan ng immortal na mundo, hindi ang tunay na kaharian. Dahil sinusunog nila ang kanilang mga kaluluwa, tiyak na mag-iimbita sila ng mga immortal na maaaring makitungo sa atin sa mababang mundo. Kung gayon, tayo, gusto talaga ni Yang Yiyo na hilingin sa unggoy na umatras. Ngunit nagambala siya ng unggoy, na tila alam kung ano ang sasabihin ni Yang Yiyo, hindi tayo maaaring umalis. Sinunog nilang tatlo ang kanilang mga kaluluwa at binuksan ang Heaven Gate ng napakabilis. Ngayon ay depende ito sa antas ng mga immortal na inimbitahan nila. Gayunpaman, ayon sa kanilang makapangyarihang mga kaluluwa, tinatansya na sila ay higit sa lahat ay nasa Golden Immortals level, mas mataas ang Golden Immortals level. Depende ito sa Golden Immortals level. Mga antas. Narinig ni Yang Yiyo na dahil hindi siya makaalis, pupuntahan niya lang ito at sisirain ito. Paano kung pupunta tayo at abalahin sila? Walang silbi. Ang pagsunog sa kaluluwa para buksan ang pintuan ng langit ay isang uri ng pagsasakripisyo sa sarili nito. Ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay hihigop ng mga immortal sa mundo ng mga diwata. Ang koneksyon sa pagitan nila ay mapoprotektahan ng mga batas ng langit at lupa. Kung aakyat tayo ngayon upang makagambala, tayo ay aatakihin lamang ng mga batas ng langit at lupa. Hintayin mo at tingnan ang iyong sitwasyon, at kung kaya mo silang patakbuhin. Sabi ng matching na may anim na tainga. Ako. Magsasalita na sana si Yang Yian, ngunit naputol ito ng isang dagandong na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Boom! Ang dagandong ay sinamahan ng panginginig, at ang mga tainga ay nangangati. Ang liwanag na sumiklab mula sa tatlong nakakalat na immortal na mga ninuno, o ang kapangyarihan ng pagsunog ng kaluluwa, ay nagtipon upang bumuo ng isang haligi ng liwanag na makapal ng balde, at pagkatapos ay dumiretso sa langit. Parang isang malaking butas ang nabuksan sa langit, at biglang nagtipon at gamulong ang limang kulay na mapalad na ulap. Pababa na, sabi ng unggoy sa sarili, na may time na mukha. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian ang parang bundok na presyon na bumababa mula sa langit, na sumasakop sa buong Supreme Mountain. Sa ilalim ng pressure na ito, nakaramdam si Yang Yian ng palpitations, at parang gusto niyang lumuhad sa hindi malamang dahilan. Boom! Pagkatapos ng isa pang malakas na ingay, lumitaw ang isang figure sa makulay na butas sa itaas ng langit. Kabanata 1785, sumigaw ang kataas-taasang palasyo, matandang kaibigan, ilabas mo ang iyong espada. Ang espada ng langit, bumagsak. Ibinuka niyan buhuan ang kanyang bibig at bumigkas, at pagkatapos ay kumilos siya, gamit ang isang kamay bilang isang espada, at tinadtad si Yang Yiyo. Pareho silang sword energy, ang espada ni Yang Yiyo ay 12-dosenang talampakan ng haba, at ang sword energy ay dumadagandong, at ang momentum ay parang bahaghari. At marahang iwinagayway niyan buhuan ang kanyang kamay, at pinalamutian ang isang sinaunang espada sa kanyang kamay, na may nakasisilaw na puting liwanag. Kung ikukumpara sa sword energy ni Yang Yiyo na parang bahaghari, si Yan Buhuan ay nag-condensed lamang ng isang espada na tatlong talampakan gamit ang wave ng kanyang kamay. Mukhang mas mahina. Ngunit naging solemn na ang mukha ni Yang Yiyo. Madalas niyang ginagamit ang Dragon Slaying Sword, at ramdam niya ang pambihirang kapangyarihan ng espada ng kalaban. Boom! Tulad ng isang maliit na kidlat, ang espada ng walang kamatayang apelyidong yan ay nakipagsagupaan sa kanyang lakas ng espada. Sa dagandong, parang epekto ng paghampas ng plastik ni King Kong. Ang kanyang tila napakarilag at high-end na espada ay agad na nabasag ng simple at malinaw na espada ng kalaban. At pagkatapos ay bumagsak ito sa kanya ng walang anumang pagbabawas. Bang! Puff! Ang katawan ni Yang Yian ay nagniningning ng makulay na liwanag, at lumipad siya pabalik sa isang iglap, nagbuga ng dugo sa lugar. Malabo ang makukulay na damit na kayamanan, at nang tumingin siya sa ibaba,
nakita niya ang isang kalahating talampakan ang haba na sugat sa kanyang dibdib. Ang espada ng walang kamatayang apelyidong yan ay direktang sinira ang kanyang makukulay na damit na kayamanan at nasira ang mga ito. Lihim ding nagpasalamat si Yang Yian. Kung hindi lang nakaharang ang makukulay na treasure clothes, malamang na mahati ang katawan niya. Ngayon ay kalahating talampakan na lamang ang haba ng sugat sa kanyang dibdib, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nakamamatay. Alam niyang nakaharang sa kapangyarihan ang makukulay na damit na kayamanan. Nasira ang treasure clothes. Pinahintulutan din itong makita ni Yang Yian ang lakas ng immortal na apelyido na yan. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Natamba ang matching na may 6 na tainga dahil sa sampal ng kalaban, at nabali rin siya sa casual na suntok ng kalaban sa makukulay na damit na kayamanan, na malubhang nasugatan. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, siya at ang 6 na tainga ay hindi magkalayo, ngunit nakita niya ang 6 na tainga na matching na nanginginig at umaakyat, ngunit hindi siya umakyat sa nyebe. Nang makita ito, nagmadali si Yang Yiu na suportahan si Lear Makak. Brother Lear, kumusta ka? Hindi pa ako mamamatay. Sabi ni Lear. Kuya Lear, kunin mo itong honey crystal, sabi ni Yang Yiu habang nakatingin kay Lear. Siya ay malubhang nasugatan, ngunit si Lear ay mas malubhang nasugatan. Noong una, gusto niyang ibigay kay Lear ang tubig ng buhay, ngunit dahil ang tubig ng buhay ay nasublimate, mayroon lamang 3 patak, at naubos na niya ang lahat ng ito bago siya nasugatan, kaya't ang honey crystal lang ang maibibigay niya kay Lear Makak. Ang honey crystal ay isang uri ng nectar, na maaaring hindi kasing ganda ng tubig ng buhay sa pagpapagaling, ngunit naglalaman ito ng makapangyarihan at dalisay na kapangyarihan, na mabuti rin. Hindi na kailangan, kahit na mabawi ang pinsala ngayon, hindi namin maaaring labanan ang kabilang partido, at ito pa rin. Ang parehong pagtatapos. Hindi kinuha ni Lear ang honey crystal na iniabot ni Yang Yiu. I'm sorry, naidulot ko sa iyo, paghingi ng tawad ni Yang Yiu. Haha, ako, Lear, kumilos ayon sa aking puso. Ang pananatili dito ay isang pangako sa iyo. Ito ay aking sariling kalooban. Wala itong kinalaman sa iyo. Masasabi ko lang na malas ako. Ahem. Si Lear, na nabalian na ang karamihan sa kanyang mga buto, ay pagod na magsalita sa sandaling ito, kaya napaupo na lamang siya sa lupa. Yang. Nakinig si Yiu sa pakikipag-usap ni Lear Makak, at talagang alam niya na ito ang kanyang malaya at madaling ugali, at tanda rin ng pagkakaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagningning ang mga mata ni Yan Buhuan na nasa malayo. Nakita niya ang honey crystal sa kamay ni Yang Yiu at sinabi sa kanyang sarili, ang kristal ng nectar ay isang magandang bagay. Hindi ito pangkaraniwan sa mundo ng mga engkanto. Tila may maganda sa itong batang ito. Nang ang pag-ungol ni Yan Buhuan ay narinig ni Jufeng Zhenren sa tabi niya, mabilis siyang sumang-ayon. Maraming magagandang bagay si Brother Yan, kabilang ang matataas na antas ng Cave Heaven Magic Weapons. Mayroon din siyang immature na Divine Bird Phoenix, isang 5-clawed Golden Dragon, isang Treasure Hunting Flying Marten, at isang 9-tailed Fox. Dapat silang lahat ay nasa kanyang Cueva Heaven Magic Weapons. Sinabi ni Jufeng Zhenren kay Yan Buhuan ang alam niya at ang kanyang hula tungkol sa halaga ni Yang Yiu. Talaga. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Yan Buhuan. Kung totoo ang sinabi ni Junior Brother Jufeng, kikita siya ng malaking kapalaran sa pagkakataong ito sa mas mababang mundo. Ang mga banal na hayop at ibon ay halos bihira sa mundo ng mga engkanto, hindi banggitin ng mga dragon at phoenix. Ito ay isang nangungunang produkto para sa paglilinang at domestication. Ito ay bihira na walang mga adult na banal na hayop at ibon. Kung mayroong may sapat na gulang na mga banal na hayop at ibon, hindi niya sila masusupol. Yung mga maaaring lumitaw sa mas mababang mundo ay hindi dapat maging malakas, kung hindi, ang batang ito ay pinakawalan sila kapag nakikipaglaban. Mayroon ding treasure hunting marten, na mas bihira pa, isang species sa mga alien species sa mundo. Para naman sa 9-tailed fox, hehe, isa itong top-grade demon fox na ipinanganak na may dual cultivation. Sino ang hindi gustong magkaroon ng isa? Ang mga ito ay mga high-level cave magic weapons din, na bihira sa mundo ng mga engkanto. Huwag maglakas loob si Junior Brother na palakihin si Senior Brother, siyam sa 10. Si Jufeng Zhenren mismo ay hindi nakita ang mga banal na hayop at ibon sa paligid ni Yang Yiu, ngunit ang 3 likod ay nagsalita ng personal noon, nakita nila ito ng kanilang mga mata, at nakatanggap din sila ng mga mensahe mula sa ibang tao. Ang 3 nakakalat na immortal ay hindi nang ahas na magsinungaling sa kanya, ito ay dapat na totoo. Sa oras na ito, nakaharap sa nagninangas na mga mata ni Senior Brother Yan, natural na kailangang ulitin ni Jufeng Zhenren ang kanyang mga salita. Naniniwala rin si Yan Buhuan na si Junior Brother Jufeng ay hindi magsisinungaling sa kanya, at hindi rin siya mangangahas na magsinungaling sa kanya.
Matapos makuha ang personal na kumpirmasyon ni Ju Feng, naging mainit ang isip ni Yan Buhuan. Itinaas niya ang kanyang paa at dahan-daang naglakad patungo kay Yang Yiyu at sa anim na tainga na mikak. Matapos niyang masugatan ng husto si Yang Yiyu gamit ang isang espada, hindi siya nagmamadaling sumunod. Anyway, sa kanyang mga mata, si Yang Yiyu at ang anim na tainga na mikak ay mga langgam lamang, hindi makatakas mula sa kanyang palad, at mga isda lamang sa pisara. Sa sandaling ito, ang kanyang ulo ay puno ng mga bagay kay Yang Yiyu. Boy, iabot sa iyo ang magic weapon, at ang immortal na ito ay maaaring mag-iwan sa iyo ng buong katawan, dahan-daang naglakad si Yan Buhuan at tinitigan si Yang Yiyu mula sa layo na daan-daang metro. Sa sandaling ito, sina Yang Yiyu at Lier Maho ay parehong malubhang na sugatan. Nang makitang dumarating si Yan Buhuan na may maalab at mapaglarong tingin, handa pa ring lumaban si Yang Yiyu. Anyway, at least tatayo siya sa harap ni Lier Maho this time. Sa pakikinig sa mga salita ni Yan Buhuan, alam ni Yang Yiyu na isa siyang sakam na tao. Haha, tao pa rin ang mga immortal, at may pagnanasa din. Hey Lian, kailangan kong bumunot muli ng aking espada, tulungan mo ako, nagsimulang magsalita si Yang Yiyu sa dagat ng kamalayan. Ang boses ni He Lian ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan at sinabing, napakakapangyarihan ng taong ito. Kahit na pansamantalang tulungan kita, wala itong silbi. Nakinig si Yang Yiyu sa mga salita ni He Lian at nakaramdam ng galit, ngunit alam din niya ang ugali ni He Lian. Dahil sinabi niya iyon, hindi siya handa na kumilos. Kahit tumulong siya, hindi siya kalaban. Pinatunayan ito ng nakaraang paghaharap ng espada. Papalapit ng papalapit si Yan Buhuan, at bumibigat ang puso ni Yang Yian. Isang kasinungalingan ang sabihin na sinuman ay hindi matatakot sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Sa huli, bumantong hininga si Yang Yian at sinabi sa kanyang puso, mukhang hindi mapigilan ng matanda na kumilos. Hindi niya binalak na kumilos ang kanyang amo, sa takot na makatulog muli ang kanyang amo. Pero hindi pwede sa ngayon. May anim na tainga pa ring mikak sa tabi niya. Hindi mahalaga kung hindi siya, Yang Yian. Makahingi lang siya ng tulong sa matanda. Ang Supreme Palace ay hindi malayo sa kanila. Gustong tanungin ni Yang Yian ang matanda kung may paraan para makapasok sa Supreme Palace para makapagtago. Siyempre, sa harap ni Yan Buhuan, kahit na tumakas siya sa Supreme Palace sa sandaling ito, tinatayang magiging napakahirap. Hindi ba magiging matigas ang ulo ng batang mabaho? Hehe. Sa susunod na sandali, ang boses ni Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan na may ngiti. Tinanggihan ni Yang Yian ang matanda dati, at imposibleng tumanggi ngayon. Nang marinig ang mga salita ng matanda na may bahagyang mapanuksong ngiti, hindi maipaliwanag na gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Hindi kaya nagkaroon na ng paraan ang matanda para harapin ito. Agad siyang nagmura, ikaw na matanda, tinatawanan mo pa ako. Tingnan mo ang mga sugat namin ni Unggoy. Hindi tayo pwedeng magpakitang gilas kahit gusto natin. Masyadong malakas ang kalaban. Kaya mo ba, matanda? Damn boy, kailan hindi magagawa ng amo mo? Huwag mong kalimutan, ito ay nasa harap ng Supreme Palace sa tuktok ng Supreme Mountain. Ito ay dojo ng iyong master. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong nakapatay ng ilang kampan. Ito ay isang huli na Golden Immortal. Hindi naman big deal. Naniniwala ka ba na wala akong kailangang gawin ngayon? Mapapatay ko ang munting Golden Immortal na ito sa isang sigaw lang. Hehe. Sa oras na ito, ang mga salita ni Yun Changxi ay walang pakiramdam ng pagharap sa isang malaking kaaway. Nakangiti, puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, narinig ni Yang Yiyu na medyo mapagpanggap ito, at hindi napigil ang sumagot, damn old man, ikaw. Huwag kang pabaya, ang kabilang partido ay isang tunay na Golden Immortal mula sa Fairyland, hindi yung mga peking nakakalat na immortal mula sa Supreme Mountain. Damn boy, nagyabang na ba ang amo mo? Hindi. Kailan ako? Muling nag-away ang guro at alagad. Ngunit sa oras na ito, nakita siya ni Yan Buhuan na nakikipag-usap kay Yang Yian, at hindi siya pinansin ni Yang Yian. Galit na galit siya at biglang nagtaas ng kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay at nilaslas si Yang Yian gamit ang sword energy. Hindi mo alam kung paano pahalagahan ito. Pumunta ka sa impyerno. Kung papatayin kita, ako mismo ang makakahanap ng magic weapon sa iyo. Malungkot na sabi ni Yan Buhuan. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yian ang isang sword energy na nagmumula kay Yan Buhuan at nagulat siya. Ngunit narinig na lamang niya ang sinabi ng matanda, huwag kang magpanik, brat, bitawan mo ang spirit platform, at ang master ay sisigaw ng salita. Sa oras na ito, hinayaan lamang ni Yang Yian na maging kusa ang matanda. Matapos bitawan ang entablado ng espiritu, nabigla siya sa susunod na sandali, ngunit alam niyang hiniram ng matanda ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang kanyang sarili na isang manunood, at narinig lamang niya ang matandang lalaki na sumisigaw sa tarangkahan ng Supreme Palace, matanda, on shit.
Boss! Nang sumunod na sandali ay umalingaw ang nanginginig na tunog sa kalangitan. Narinig ni Yang Yian ang tunog ng isang matalim na espada na binunot, ngunit siya ay nalilito sa sandaling ito. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng matanda. Kabanata 1786, ang espada ay pinangalanan na Liu Jia Dao Sword. Sa oras na ito, ang lakas ng espada ni Yan Buhuan ay umabot sa layo na 10 metro, at ito ay dumating na parang kidlat. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang gagawin ng matanda. Siya ay natakot, at maaari lamang piliin na maniwala sa matanda, umaasa na hindi siya may sakit sa pag-iisip sa pagkakataong ito. Sa kritikal na sandali, narinig lamang ni Yang Yiu ang nanginginig na tunog ng espada na lumalabas sa kaluban sa kanyang mga tainga. Buzz buzz buzz. Sa pagkakataong ito narinig niya ito ng napakalinaw, at ang nanginginig na tunog na umalingaw sa buong mundo ay tiyak na tunog ng espada na lumalabas sa kaluban. Nabigla sa kanyang puso, hindi maisip ni Yang Yiu kung anong uri ng espada ang makakagawa ng ganoong kalaking ingay kapag lumabas ito sa kaluban, na nagtutulak sa momentum ng langit at lupa. Narinig na lamang niya ang pag-ungol ng matanda, naglalaro ng mga espada sa harap ng Diyos na ito, haha, pagkatapos ay hayaan mong makita mo kung ano ang tunay na paraan ng espada. Pagkatapos magsalita ng matandang lalaki, nakita ni Yang Yiu ang isang nakakagulat na eksena ng paglabas ng espada, at nakakita rin ng kakaibang eksena. Pero, nakita niya ang tatlong batis ng liwanag na tumataas mula sa langit sa Supreme Palace. Ang tatlong daloy ng liwanag ay, isang pula, isang puti at isang asul, tatlong kulay. Ganon din ang arrangement. Mula sa malayo, mayroong pangunahin at pangalawang pagkakaiba. Ang puting liwanag sa gitna ay ang pinaka-nakakasilaw at makapangyarihan, na sinusundan ng pula at asul sa kaliwa at kanang bahagi. Tatlong sinag ng liwanag ang bumungad mula sa Supreme Palace at dumiretso sa kalangitan. Makapal ang balde. Nang lumitaw ang tatlong sinag ng liwanag, ang ikinagulat ni Yang Yiu ay ang lakas ng espada ni Yan Buhuan, na nakatutok sa kanya, ay orihinal na umabot sa 1 metro sa kanyang harapan, at tila iinom siya ng dugo sa lugar. Ngunit pagkatapos ng tatlong sword energy sa Supreme Palace ay pumutok sa langit, ang sword energy ni Yan Buhuan ay talagang tumigil, na parang nakakulong ito, at nagsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy. Masaya ngayon si Yang Yiu, at halatang may kaugnayan ito sa tatlong sinag ng liwanag sa Supreme Palace. Upang maging tumpak, ito ay hindi isang sinag ng liwanag, ngunit isang enerhiya ng espada. Matapos ang tatlong sinag ng liwanag na pumutok sa kalangitan, ang buong tuktok ng Supreme Palace ay napuno ng nakamamatay na enerhiya ng espada. Kung hindi nagtago si Yang Yiu sa dagat ng kamalayan at hiniram ng matandang lalaki ang kanyang katawan, hindi niya kakayanin ang napakalakas na enerhiya ng espada sa oras na ito. Ang 6 na tainga na mikak sa tabi niya, si Yan Buhuan sa kabaligtaran, at ang tatlong nagtatagal na immortal na mga ninuno ay nanginginig sa ilalim ng lakas ng espada na ito. Walang paraan para halos maisakatuparan ang lakas ng espada at intensyon ng espada. Nararamdaman ni Yang Yiu ang malakas na hininga kahit na nagtatago sa sarili niyang dagat ng kamalayan, hindi pa banggitin ng ilang tao sa labas. Nang makitang sa wakas ay tumigil ang sword energy ni Yan Buhuan, gumaan ang loob ni Yang Yiu, ngunit nag-aalala pa rin siya. Kung ikukumpara sa sword energy ng kalaban, nasuspend ito ng 1 metro sa harap ng kanyang pinto. Kung may aksidente, ito ay garantisadong madidismaya. Sa kabutihang palad, nawala ang pag-aalalang ito sa isang kisap mata. Dahil ang lakas ng espada na ipinatawag ng matanda ay sumabog sa microcosm. Sa sumunod na sandali, ang tatlong liwanag na haligi sa kataas-taasang palasyo ay biglang lumiwanag at nagmadaling lumabas ng kataas-taasang palasyo. Una, ang puting liwanag na haligi, matapos sumugod palabas ng Supreme Palace, ay naging isang sinaunang espada na napakasimple at simple, tulad ng isang ordinaryong espada na may 3 talampakan ang laki, na may kulay pilak puting kulay na sobrang maliwanag at nakasisilaw. Ang 2 malalaking light pillars, isang pula at isang asul, ay nagbago rin pagkatapos mag-flash. Sa susunod na sandali, sila ay naging isang lalaki at isang babae, 2 batang lalaki at babae na mga 16 o 17 taong gulang. Ang batang babae ay nakasuot ng malalim na pula, at ang batang lalaki ay nakasuot ng malalim na asul, na napakakapansin-pansin. Ang batang lalaki at babae ay mukhang mag-asawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan, at inilagay ang kanilang mga kamay sa puting liwanag na sinaunang espada, at lumipad palabas ng Supreme Palace na may puting liwanag na sinaunang espada. Boss! Isang espada ang tumunog. Sa isang kisap mata, nakita ni Yang Yiu ang sinaunang espada at nawala ang lalaki at babae. Sa katunayan, ang sword energy at sword intent ay naging mas matindi, na pinupuno ang buong Supreme Mountain. Naunawaan ni Yang Yiu na ito ay dahil ang bilis ay napakabilis na hindi ito maaaring makuha. Hindi naman talaga nawala, pero sobrang bilis. Pagkatapos ay nakita niyang si Yan Buhuan sa kabilang banda ay takot,
tumalikod at tumakbo, lumipad sa langit, at naging isang daloy ng liwanag. Tila labis siyang natakot at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, tumakas talaga si Yan Buhuan. Hindi tulad ng naunang segundo na siya ay mahinahon at may tiwala, si Yan Buhuan sa sandaling ito ay nagsisisi lamang na hindi siya binigyan ng kanyang mga magulang ng dalawa pang paa. Hindi inaasahan ni Yan Buhuan na magiging ganito. Ngayon lang niya narinig na sumigaw si Yang Yiyo sa Supreme Palace, "Old body, unsheath your swords." Siya. Pinagtawanan din si Yang Yiyo dahil sa pagiging misteryoso nito, at ang kanyang boses ay naging bahagyang pagbabago. Sino ang nakakaalam na sa isang kisap mata, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kataas-taasang palasyo, at tatlong pula, puti at asul na liwanag na haligi ang bumaril sa kalangitan. Pagkatapos noon, huminto at nanginig ang sword energy na kanyang nilaslas kay Yang Yiyo. Si Yan Buhuan ay isang sword practitioner, kaya natural na alam niya ang dahilan. Ito ang pressure ng high-level swordsmanship sa mababang level, at ang kanyang sariling sword energy at sword intention ay ganap na napigilan. Pagkatapos ang puting liwanag ay naging isang sinaunang espada, at ang pula at asul ay naging isang pares ng mga kabataang lalaki at babae. Nang makita ni Yan Buhuan ang eksenang ito, umikot ang kanyang isip at nanginig ang kanyang buong katawan. Alam niyang ang tatlong halijing ilaw ay magpapakita lamang ng kanilang tunay na anyo sa oras na ito. Hindi alintana kung nakilala niya ang sinaunang espada ng puting liwanag o hindi, nang makita niyang nagbago ang anyo ng mga binata na nakasuot ng pula at berde, at iniunat ang kanilang mga kamay sa sinaunang espada, napabulala si Yan Buhuan, Sword Servant. This is the Sword of Tao. Ang Dao Sword ay isang maalamat na pag-iral. Ito ay may malayang kamalayan. Ito ay karaniwang kapareho ng iba pang mga nilalang. Mayroon itong karunungan, pamamaraan ng paglilinang, at mga kwalifikasyon upang patunayan ang Dao. Ang kamalayan ng Dao Sword ay kumikilala lamang ng isang master sa buong buhay nito, at hindi kailanman dalawang master. Ang ilang patuloy na kamalayan ng Dao Sword ay hindi pipili ng ibang mga master kahit na mamatay ang master, at ililibing ang sarili at hindi nalalabas muli. Kahit na ang master ay maaaring muling magkatawang tao at maglinang muli, ang Dao Sword ay hahanapin ito. Hindi mahalaga kung ito ay isa o dalawang buhay, ito ay hahanapin ang Panginoon, o manatili sa isang lugar at hindi na muling lalabas upang hintayin ang Panginoon na muling itinayo upang bumalik. Dao Sword. May malayang kamalayan. Kahit na walang master na kumokontrol sa espada, maaari itong lumaban ng nakapag-iisa. Ito ay napakakaiba. Ang pinakahalatang tampok ng Dao Sword ay mayroon itong Sword Servant. Ang Sword Servant ay isang espesyal na buhay na nagsisilbi kay Dao Sword. Ito ay konektado sa Dao Sword. Ito ay umunlad at naghihirap. Magkasama. Ito ay katulad ng mga espiritong hayop na pinasusupol ng mga magsasaka. Isipin na mahirap para sa mga magsasaka na magkaroon ng isang espiritong hayop, lalo pa ang isang tibak na nangangailangan ng isang tagapaglingkod ng espada tulad ng isang espiritong hayop upang maglingkod. Maaari mong isipin kung gaano kataas ang antas ng Dao Sword. Siyempre, hindi masyadong malinaw si Yan Buhuan tungkol sa kung ano ang Dao Sword. Halos alam lang niya, at alam lang niya na importanteng tumakas kapag may nakilala siyang gusto niya. Ang Dao Sword ay talagang hindi isang bagay na maaaring pukawin ng isang maliit na gintong immortal na tulad niya. Hindi inaasahan ni Yan Buhuan na ang isang maliit na magsasaka ay maaaring aktwal na ipatawag ang Dao Sword. Ang mas nakakatakot ay, ang Dao Sword ay lumitaw mula sa Supreme Palace, at ang dami ng impormasyon dito ay napakalaki. Alam na alam ni Yan Buhuan kung ano ang Supreme Palace at kung saan ito nanggaling. Ito ang dojo ni Yun Changxi, ang Supremo ng Changxi sa Sanxian Island. Ang pangalan ni Yun Changxi ay kilala sa buong mundo ng engkanto. Ang kanyang dojo sa Supreme Mountain ay usap-usapan na pinagnanasaan ng ilang malalaking tao sa mundo ng mga engkanto, at nagpadala sila ng mga tao na pumunta, ngunit walang makapasok. Sa kabilang banda, ang ilang puwersa sa mundo ng mga engkanto ay hindi pinapayagan ang sinuman na hawakan ang isla ng Sanxian. Kaya bawal ang Supreme Palace sa Sanxian Island. Paano naman ngayon? Ang batang ito na nagngangalang Yang Yiyo ay talagang sumigaw ng matandang kaibigan sa Supreme Palace, at isang Dao Sword ang lumipad palabas ng Supreme Palace. Masyadong marami para kay Yan Buhuan ang impormasyon sa loob nito. Yang Yiyo, Supreme Palace, Changxi Supreme, Dao Sword. Matapos ang mga salitang ito ay sumikat sa isipan ni Yan Buhuan, si Yan Buhuan ay natakot at pinagpawisan ng malamig. Nang makitang nabuo ang Dao Sword, tumakbo si Yan Buhuan ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, 10,000 taon na niyang minumura ang tatlong tinaguriang nakakalat na immortal na ninuno ni Jufeng Zhenren. Ang lugar na ito ay isang malaking hukay. Kinasusuklaman ni Yan Buhuan ang kanyang sarili sa sandaling ito kung bakit niya sinamantala.
Dati, noong binabantayan niya ang gate ng reception pole, naramdaman niyang lumabas ang kapangyarihan ng kaluluwa sa gate ng reception pole na kanyang binabantayan, at alam niyang may nag-aalay ng sakripisyo sa lower world para mag-imbita ng mga immortal sa lower world. Sa orihinal, maaari lang siyang magpadala ng isang celestial na nilalang sa mas mababang mundo, ngunit ang kapangyarihan ng kaluluwa mula sa gate ng reception pole ay napakadalisay at makapangyarihan, na maaaring makuha, kaya siya ay naging sakam at bumaba mismo sa mas mababang mundo upang sumipsip ng tatlong bahagi ng purong kapangyarihan ng kaluluwa. Bago pumunta dito, naisip ko na ako ay isang gintong walang kamatayan, at ako ay magiging makapangyarihan sa ibabang mundo. Madali kong malulutas ang mga problema ng mga nagsasakripisyo at pagkatapos ay bumalik sa mundo ng diwata. Sino ang nakakaalam na malalaman ko na ito ay isang malaking hukay na parang isang hukay na walang kalaliman, isang hukay na maaaring pumatay ng mga tao. Iniisip ang tungkol sa mga chismis tungkol sa Supreme Changxi sa mundo ng mga engkanto at sa mga bagay na nangyari sa mundo ng mga engkanto sa nakalipas na 10,000 taon, ang puso niyan buhuan ay parang sesebog na. Alam niyang simula ngayon, magugulo na ang mundo ng engkanto. Hindi niya kayang makisali. At hindi siya naglakas loob na makisali. Isang salita tumakbo. Sa isang kisap mata, nakita niyang Yiu Xian buhuan na lumilipad sa langit at tumatakbo palayo. Hindi niya maiwasang sabihin sa matanda, tumakas ang matanda. Ano ka ba nagmamadali? Kahit tumakbo siya sa mundo ng engkanto, papatayin siya ng espada. Sabi ni Yun Changxi, bumuhos, cut. Pagkatapos, nakarinig ng sigaw si Yang Yiu. Si Yan buhuan ang nakatakbo na ng daan-daang metro ang taas at sumisigaw. Nakita niya ang isang puting liwanag na kumikislap sa katawan ni Yan buhuan, at pagkatapos ay naging abo at nawala. Sa sandaling ito, natigilan si Yang Yiu at sinabing, ito. Isang tunay na gintong immortal ang namatay ng ganoon. Laking gulat niya. Iyon ang tunay na gintong immortal na nagpatamba sa kanya at kay Liu Ermaho sa lupa gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya sa espadang ipinatawag ng matanda. Nilunok ang kanyang laway, nagtanong si Yang Yiu, matanda, anong espada ang tinawag mo? Mahinahong sumagot si Yun Changxi, ang pangalan ng espada ay Liujia, at ito ay espada ni tao. Kabanata 1787 mayroon kang dalubhasang Diyos una at pagkatapos ay walang kamatayan. Liujia daw sword. Anong uri ng espada iyon? Sabi ni Yang Yiu sa sarili. Sa oras na ito, muling nagsalita ang matanda, cut. Ang pangalawang salita ng, cut, ay nahulog, at narinig ni Yang Yiu ang tatlong sigaw. Tumangala siya at nalaman na ito ay sina Ju Feng Zhenren, Tung Xian Shangren at Wanling Zhenzhen, tatlong nakakalat na immortal na ninuno, na pinutol ng Liujia daw sword ng matanda habang sumisigaw, at naging abo. Sa katunayan, hindi nakita ni Yang Yiu na pumatay ng mga tao ang espada, tanging mga sigaw lang ang kanyang narinig, at nang tumingin siya, lahat sila ay nawala. Narinig pa lang ng matanda na binibigkas ang salitang, cut, ng 2 beses, si Yan buhuan, na nasa huling yugto ng Golden Immortal, at tatlong nakakalat na immortal na ninuno sa tuktok ng ika-6 na pagliko ay nawasak. Hindi alam ni Yang Yiu kung ano ang Dao Sword, ngunit alam niya kung gaano kalakas ang Dao Sword, isang kapangyarihan na hindi pa niya maintindihan. Sa wakas tahimik na ang eksena. Kahit immortal o kalat-kalat na immortal, patay na silang lahat. Kung wala ang kaaway, siya at ang unggoy ay wala na sa panganib. Pagkatapos ay lumipad ang tatlong agos ng liwanag, isang puti, isang pula, at isang asul, at nagsimulang umikot sa paligid niya, o sa halip ay sa paligid ng matanda, na gumagawa ng hagong na tunog, na tila nagsasaya. Sa sandaling ito, ang matanda ang nangingibabaw sa kanyang katawan, kaya natural na nakilala siya ng espada. Medyo naiingit si Yang Yian. Halatang espada iyon ng matanda, at hindi mababa ang grado. Dati, puting liwanag lang ang nakikita niya, ngayon ay nakita na niya ito ng malinaw. Ang tatlong talampakang espada ay kasing puti ng jade, walang bahid ng mga dumi. Ang bundok ay kumikislap na may halo, at ang hagong na tunog ay tila may sinasabi sa matanda. Isang lalaki at isang babae, isang pula at isang asul, ang tahimik na nakatayo sa isang tabi. Sa oras na ito, sinabi ng matanda, matandang kaibigan, sa wakas ay nagkita tayo. Pagkatapos ng araw na ito, bumalik tayo sa larangan ng digmaan. Boss! Ang Liujia Dao Sword ay nanginginig ng malakas sa pagkakataong ito. Pagkatapos ang layunin ng espada ay tumaas sa langit, na parang tumutugon kay Yun Changxi. Hahaha. Okay, bumalik sa kaluban, dalhin ang immortal na ito sa palasyo upang muling ibalik ang immortal na katawan, at protektahan ang batang ito dito. Tumawa si Yun Changxi at kinausap si Liujia Daojian. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yiu na may mali. Sa sinabi ng matanda, tila gusto niyang pumasok sa Supreme Palace na mag-isa, at ayaw niyang tumulong ang kanyang apprentice. Ang susi ay alam ni Yang Yiu ang sitwasyon ng matanda.
Ang kanyang natitirang kaluluwa ay nasa Tian Kun Pot, at hindi siya makalabas, tama. Kung siya ay lumabas, siya ay nasa panganib ng kanyang kaluluwa na lumipad palayo. Makakalabas kaya siya? Kung makakalabas siya sa Tian Kun Pot, delikado ba ito? Sa isang iglap, maraming naisip si Yang Yiyu sa kanyang isipan. Nang tatanungin na sana niya ang matanda, nakita niya sa isang gilid ng kuweba ang isang lalaki at isang babae na nagniningning ang buong katawan, na nagiging dalawang daluyan ng liwanag, at pagkatapos ay nagsanib ang dalawang agos ng liwanag, isang pula at isang bughaw, at unti-unting naging isa pang anyo sa kumikislap na asul at pulang liwanag. Ang halo ay nawala sa isang iglap, ngunit isang asul at pulang scabbard ang lumitaw sa kanyang harapan, at pagkatapos ay ang espadang liudya ay kumislap sa kaluban. Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang ni Yang Yiyu na iniunat ng matanda ang kanyang kamay, at nahulog sa kanyang kamay ang liudya sword. Sa oras na ito, ang matanda ay bumantong hininga, alam kong gusto mong makipag-usap, kaya't itanong mo ang anumang nais mong itanong, at sabihin ang anumang nais mong sabihin. Tapos na ang bagay na ito, at tayo, ang guro at disipulo, ay maaaring maghiwalay sandali. Matanda, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi pinansin ni Yang Yiyu ang mga salita ng matanda nang magkita sila, at nahuli lamang ang huling pangungusap. Ikaw, ang guro at ang disipulo, ay naghihiwalay. Nawala ang isip ni Yang Yiyu. Akala niya ay matutulog na ulit ang matanda, o mas seryoso ito sa pagkakataong ito. Hindi kaya ang pagpapatawag ng Liudya Dao Sword upang patayin ang immortal ay ganap na naubos ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Mamamatay na ba siya? Kaya nanginginig si Yang Yiyu nang itanong niya iyon. Mamatay. Ayokong mamatay, matandang lalaki. Ako. Hindi ko dapat hinayaang kumilos ka kung alam ko lang. Natatakot lang akong ubusin ang iyong kaluluwa. Bumalik ka sa Tian Kun Pot at alagaan mo ito. Okay lang. Ikaw ang Supremo ng 12 Tribulations Luz Immortals. Magiging maayos ka. Hindi ka mamamatay ka agad. Natarante si Yang Yiyu. Ang kanyang isip ay puno ng mga pag-iisip na ang matanda ay naubos na ang kanyang buong kaluluwa dahil sa pagpapatawag ng 6 Jiedao Sword sa pagkakataong ito, at siya ay natatakot na ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Kaya natakot si Yang Yiyu. Isinusumpa mo ang iyong Panginoon hanggang sa kamatayan, bastard ka. Ano ang iniisip mo? Ang iyong Panginoon ay nakaligtas sa 12 kapigatian ng Luz Immortal Heavenly Tribulation. Siya ang tanging tao sa panahong ito na nakaligtas sa kumpletong Luz Immortal Tribulation. Sa palagay mo ba ay napakadaling mamatay ng iyong Panginoon? Nagmura si Yun Changxi, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng ginhawa, dahil alam niyang ito ang pag-aalala at pag-aalala ng kanyang disipulo para sa kanya. Ang batang ito ay hindi ganap na walang silbi. Nataranta na naman si Yang Yiyu. Pagkarinig sa sinabi ng matanda okay lang. Ayon sa pagkakaintindi niya sa matanda, kung sinabi niya, okay lang talaga. Siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Matanda, kung okay lang, ano ang pagkakaiba? Akala ko mamamatay ka na, at nag-alala ako sa wala. Nagmura si Yang Yiyu. Tanga ka lang, sinisisi mo ako. Ang sinabi ng Master ay nangangahulugan na pagkatapos na muling i-recast ng Supreme Palace ang immortal na katawan, ang Master ay pupunta muna sa immortal na mundo, at ikaw at ako ay natural na maghihiwalay ng landas. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Ngayon naiintindihan na ni Yang Yiyu. Kinailangan bang bumalik sa immortal na mundo ang matanda pagkatapos i-recast ang immortal na katawan? Ito ay medyo hindi inaasahan, ngunit hanggat ang kaluluwa ng matanda ay hindi nawawala, ang lahat ay magiging maayos, ngunit siya ay medyo nabigo. Matanda, hindi ba sinabi mo noon na hindi ka makakalabas sa Tian Kun Pot sa estado ng natitirang kaluluwa, delikado bang lumabas? Noon pa yan, tanga. Iba na ngayon. At saka, ito ang Supreme Palace, ang dojo ng aking master. Kahit na lumabas ang kaluluwa sa Tian Kun Pot, magiging maayos din ito sa maikling panahon. Pagkatapos makapasok sa Supreme Palace, may paraan ang aking master para mapangalagaan ang kaluluwa. At halos 1,000 taon ka nang nagsasanay. Kinikilala ka ng Tian Kun Pot bilang master nito. Habang lumalaki ka, natural na lalago ang Tian Kun Pot kasama mo. Ako ay nasa Tian Kun Pot sa loob ng halos 1,000 taon, na maaaring ituring bilang paglilinang ng aking kaluluwa. Hindi ito makakaapekto sa aking kaluluwa ngayon. Tungkol naman sa Liudya Dao Sword, mula nang tumuntong ka sa Supreme Mountain, kasama mo na ang aking Panginoon. Naramdaman ito ng 6 Jiedao Sword. Sa orihinal, matagal ko na sanang ipatawag ang 6 Jiedao Sword, ngunit gusto kong maasa mo ang iyong mga kasanayan. Masyadong payapa ang mundo ng mga magsasaka kumpara sa mundo ng mga immortal. Kung wala kang sapat na karanasan sa pakikipaglaban, magdurusa ka sa hinaharap kapag pumunta ka sa mundo ng mga immortal. Ito ay mabuti upang maasa ang iyong mga kasanayan. Sa pagkakataong ito, ang pagpapatawag ng 6 Jiedao Sword ay hindi na uubusin ang iyong kaluluwa.
Huwag kang mag-alala, anak. Ang mga bagay na iniwan ko sa Supreme Palace sa pagkakataong ito ay nandoon pa rin, sapat na para maibangon ko muli ang aking walang kamatayang katawan. Kaya't pagkatapos na muling itayo ang aking immortal na katawan sa pagkakataong ito, pupunta ako sa mundo ng mga immortal. Maraming bagay ang naghihintay sa akin na gawin sa mundo ng mga immortal. Huminto si Yun Changxi at nagpatuloy, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, guro. Kung nakatakdang magkita tayong muli sa hinaharap, ikaw at ako ay muling magkikita. Ngunit may dalawang bagay na dapat mong tandaan. Una, kapag pupunta ka sa Fairyland sa hinaharap, huwag mong sabihin kahit kanino na ikaw ay aking disipulo, Yun Changxi, kung hindi ay maaaring magdulot ito sa iyo ng problema, o maging sa buhay at kamatayan. Hindi na natapos ni Yun Changxi ang kanyang mga salita sa pagkakataong ito, at pinutol niyang iyo, huwag mong isipin na hindi kita naririnig, matandang lalaki. May mga kaaway ka sa Fairyland, at natatakot kang madamay ako, tama. Haha, ako, si Yang Yian ay disipulo mo ng Supremo Changxi, ito ay kinikilala kapag ako ay pupunta sa aking hibanden. Fairyland. Upang mailigtas ang kanyang buhay, kahit ang aking sariling amo ay hindi nang ahas na aminin ito, ngunit hindi ko gagawin. Ang iyong mga kaaway ay aking mga kaaway. Natural lang na dapat bayaran ng anak ang mga utang ng kanyang ama. Sa kabaligtaran, ang kaaway ng guro ay ang kaaway ng disipulo. Anong nakakatakot? Simula nang mag-practice ako ng Taoism, hindi ba't dumaan din ako sa buhay at kamatayan? Ikaw ang aking guro at ako ay iyong alagad. Ito ay isang katotohanan. Bumagsak man ang langit at gumuho ang lupa, hindi nito mababago. At saka, hindi ako mahiyain na tao. Asshole, ang mga kaaway ng aking amo ay hindi mo naiisip ngayon. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo na gawin mo, kung hindi ay palalayasin kita sa sekta. Si Yun Changxi ay umungal ng malakas. Sa halip, nabigla si Yang Yian at mabilis na sinabi, okay, huwag kang magalit, tatandaan ko ito. You little brat, you always stick to a rot. The reason why your master is in this situation today is that you are too persistent. That's all. You also have your chance. Pag-usapan natin ang pangalawang bagay. Ang pangalawang bagay ay ang Chen Kun Pot. Pagkatapos lumabas ng iyong master sa Chen Kun Pot, maaaring magbago ang Chen Kun Pot. Dapat mong pag-isipan itong mabuti sa hinaharap. Sa katunayan, ang iyong Panginoon ay maaari lamang ituring bilang iyong pangalawang Panginoon, hindi ang iyong tunay na Panginoon. Ang iyong unang master ay ang Chen Kun Pot, o isang nilalang sa Chen Kun Pot, o marahil ang tao sa likod ng Chen Kun Pot sa universo ay ang iyong tunay na unang master. Anyway, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Ito ay isang pakiramdam, ngunit ito rin ay isang katotohanan. Tiyak na makikita mo ang sagot mula sa Chen Kun Pot sa hinaharap. Ang Chen Kun Pot na iyong ginawa noong panahong iyon. Ang pot creation technique ay ibinigay ng Chen Kun Pot, at ang Chen Kun Pot body tempering technique ay lumitaw lahat ng hindi maipaliwanag, at pagkatapos ay ipinasa ito ng master sa iyo. Nakakatawang sabihin, bakit kita tinanggap bilang apprentice ko, pero ang teknik na pinagsanayan mo ay nagmula sa Chen Kun Pot, at ito ay nagkataon lang, ito ay parang pinasadya para sa iyo. Bagamat hindi maisip ng master ang sekreto ng Chen Kun Pot, nakakasigurado siya na ang Chen Kun Pot ay nagmula sa Shintoism, kaya ang tunay na master-disciple relationship, sa iyong banal na katawan, ay maaaring ibuod sa isang pangungusap. Mayroong dalawang Panginoon. Una ang mga Diyos at pagkatapos ay ang mga immortal. Sa madaling salita, mayroon kang dalawang Panginoon. Ang unang master ay ang Chen Kun Pot, na kung saan ay ang Shintoism, at ang master ay isang nakakalat na immortal, na kung saan ay ang immortal na paraan. Nang marinig ito ng matanda, nakaramdam si Yang Yiu ng init sa kaliwang braso, malaki ang ulo, mahirap tunawin ang sinabi ng matanda, anong Shintoismo? Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Kabanata 1788 ang tunay na tatlong kaharian ng langit, lupa at tao. Ang init sa kanyang kaliwang braso ay maaaring mula lamang sa Chen Kun Pot, ngunit ito ay saglit lamang, naisip niyang Yiu na ito ay isang ilusyon at hindi ito gaanong pinansin. Ngunit nang marinig niyang nagsasalita ang matanda, napakaraming impormasyon at napakaraming tanong. Ano ang Panginoon at ang dalawa pang naging Diyos muna at immortal pagkatapos? Ang master ay ang master, iyon ay, Yun Changxi, bakit kasali ang Chen Kun Pot? Kung tutuusin, ang Chen Kun Pot ay isa lamang mahiwagang magic weapon, paano ito magiging master? Medyo nalilito ako, matandang lalaki. Ang Chen Kun Pot ay isang kayamanan lamang. Paano mo maibibigay sa akin ang unang master? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yiu. Let's put it this way, the Chen Kun Pot is really a magic weapon, but it is not an ordinary magic weapon. Madalas sabihin ng mga tao na may tatlong realms of time, pero alam mo ba kung aling tatlong realms sila?
Biglang tanong ni Yun Changxi. Sumigaw si Yang Yiyo, ang tatlong kaharian ng langit, lupa at tao. Alam niya ang pahayag na ito noong siya ay nasa Earth. Ano ang tatlong kaharian ng langit, lupa at tao? Ano ang kanilang buod? Patuloy na tanong ni Yun Changxi. Medyo nalilito si Yang Yiyo sa tanong na ito, ngunit narinig na niya ito noon pa, kaya naisip niya ito at sinabing, ang langit, lupa, at mundo ng tao ay itinuturing na tatlong kaharian, at ang langit ay tumutukoy sa mundo ng mga immortal. Ang mundo ay dapat tumukoy sa mundo ng mga magsasaka, at ang mundo ng tao ay natural na mundo ng mga mortal. Haha, ang sinabi mo ay ang pag-unawa din sa tatlong kaharian ng maraming magsasaka. Ito rin ang iniisip ng aking guro noon, ngunit nang ang paglilinang ng aking guro ay umabot sa antas ng 12 Tribulations Luz Immortal Supreme, tunay kong naunawaan kung ano ang tatlong kaharian ng langit, lupa, at tao. Ang tatlong kaharian ay napakalawak, kabilang ang maraming mundo, ngunit kinakatawan din nila ang tatlong antas ng mga nabubuhay na nilalang. Una sa lahat, ang mundo ng tao. Ang mundo ng tao ay hindi lamang tumutukoy sa mga mortal, kundi sa lahat ng mortal na nilalang. Ang mundong nakabatay sa mga tao ay tinatawag na mundo ng tao. Halimbawa, ang mga ordinaryong tao ay nagsasagawa ng taoismo. Bagamat mayroon silang mga pambihirang kapangyarihan pagkatapos ng pagsasanay, sila ay mga tao pa rin sa kanilang pinagmulan. Halimbawa, ang mga halimaw ay may espiritual na katalinuhan at maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at lunukan ng kakanyahan ng araw at buwan upang magsanay, at sa huli ay nagbabago pa rin sila bilang mga tao. Ito ay walang alinlangan na totoo para sa mga espiritu ng kahoy, at lahat sila ay nagiging mga tao pagkatapos ng paglilinang. Ang isa pang kahulugan ay ang mga tao ay ang primates ng lahat ng bagay, at ang kanilang core ay espiritualidad. Ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring magkaroon ng espiritualidad, na siyang pinagmulan ng mga primata, tao. Kaya't kung saan may mga mortal, ordinaryong hayop, ordinaryong halaman, bundok at bato, at iba pa. Lahat sila ang mundo ng tao, kasama ang buong mundo ng paglilinang, malaki at maliit, na lahat ay masasabing mundo ng tao. Sila ay nasa parehong antas ng mundo at sa parehong space plane. Ito ang totoong mundo ng tao sa tatlong kaharian. Nakinig si Yang Yiyo sa detalyadong paglalarawan ng matanda at naramdaman niyang may katuturan ito, ngunit nalaman din niyang napakalayo ng matanda. Nagtanong siya tungkol sa Chen Kunpot, at ang matanda ay nagsalita tungkol sa tatlong kaharian. Ngunit isipin mo ito, dahil sinabi iyon ng matanda, maaaring mayroon siyang mga dahilan, at handa siyang makinig. Gayunpaman, ang tatlong kaharian ay isang malaking panukala, at mabuti para sa kanya na makinig. Sa pakikinig sa usapan ng matandang lalaki tungkol sa mundo ng mga tao, para kay Yang Yiyo, pinabagsak nito ang kanyang imahinasyon at kaalaman sa tatlong kaharian. Noong nakaraan, naniniwala si Yang Yiyo na ang mundo ng mga magsasaka ay ang mundo ng lupa, ngunit ngayon ang matanda ay tumutukoy pa rin sa mundo ng mga tao. Hindi niya maiwasang magtanong, paano ang mundo ng lupa? Ang mundo ba ng engkanto? Oo, sa totoo lang, ang daigdig ng daigdig sa tatlong daigdig ay ang daigdig ng engkanto, na siyang pangalawang antas ng eroplano. Malawak din ang daigdig ng engkanto, kasama ang mga tao, demonyo, at iba pang lahi. Ang mga batas ng langit at lupa sa daigdig ng engkanto ay malayong mas matibay kaysa sa daigdig ng mga magsasaka, at ang kapaligirang geographical at iba pang aspeto ng mundo ng mga cultivator. Ang matanda ay nagsabi ng maraming bagay tungkol sa mundo ng mga engkanto, at isinulat ni Yang Yiyo ang mga ito ng paisa-isa, na makakatulong para sa kanya na pumunta sa mundo ng engkanto sa hinaharap. Matapos halos ilarawan ng matanda ang Fairyland o ang Earthly Realm sa Three Realms, si Yang Yiyo ay nagtanong, matanda, dahil ang Earthly Realm ay ang Fairyland, kung gayon. Ano ang Heavenly Realm na tinutukoy sa Three Realms? Sa pagkakataong ito ay natahimik si Yun Changxi saglit bago sinabing, ang tatlong kaharian ng langit, lupa at tao, na may langit na kaharian sa itaas, walang duda na ang langit na kaharian ay ang pinakamataas na antas ng mundong eroplano. Ngunit maraming nilalang sa Fairyland ang hindi nakakaalam na ang totoong Heavenly Realm ay hindi ang Fairyland. Mayroong isang mas mataas na antas ng mundo sa itaas ng Fairyland, na dapat ay ang tunay na kaharian ng langit. Maraming nagsasanay na nilalang ang nag-iisip na ang Fairyland ay ang rurok ng paglilinang, at pagkatapos na maging isang diwata, sila ay magiging walang kamatayan at mabubuhay magpakailanman. Sa katunayan, nasaan ang mga tunay na immortal sa mundong ito? Nabubuhay lang sila ng kaunti, at hindi pa nakaranas ng sakuna sa mundo, kaya iniisip nila na ang Fairyland ay ang rurok ng paglilinang. Kung talagang may immortalidad sa mundong ito ay dapat ang tunay na makalangit na kaharian, ang pinakamataas na mundo na umiiral sa ibabaw ng Fairyland. Matanda, may alam ka ba? Narinig ni Yang Yiyo ang tono ng kanyang amo na si Yun Changxi, at iyon na iyon. Si Master ay nag-explore ng kaunti. Ang totoong cultivation years ni Master ay talagang napakatagal,
mula pa noong huling panahon. Pagkatapos na malimpasan ni Master ang 12 kapigatian ng Luz Immortal, sa ilang sandali ay naisip din niya na siya ay tumalon na mula sa mga alituntunin ng langit at hindi na kailangang mag-alala na mapatay ng makalangit na kapigatian. Pagkatapos mabuhay ng ilang 10,000 taon, hindi na niya naisip na ito ay natapos na, at hindi niya naisip na ito ay natapos na. Kailangang mag-alala tungkol sa makalangit na kapigatian o natural na mga sakuna, at maaaring mabuhay ng maligaya magpakailanman. Pagkatapos, hanggang sa kalaunan, nakilala ni Master ang isa pang higanti sa mundo ng mga engkanto at nagpunta sa isang ipinagbabawal na lugar sa mundo ng mga engkanto. Pagkatapos din ng panahong iyon na alam ni Master na ang mundo ng mga engkanto ay hindi ang katapusan, at dapat mayroong isang mas mataas na antas ng mundo sa itaas ng mundo ng mga engkanto. Dahil sa lugar na iyon, nakita namin ang mga labi ng nakaraang panahon. Noon din ang oras na nahulog si Master, ngunit sa kabutihang palad ay nakuha niya ang Chen Kun Pot, hawak na ako ay nakatira sa Yuan Shen, at sa wakas ay nabangga ka. Tungkol naman sa misteryo ng Chen Kun Pot, naniniwala ako na hindi ito magmumula sa mundo ng engkanto. Ito ang pinagmula ng mga Diyos sa itaas ng daigdig ng engkanto. Kaya't sinabi ko na ang tunay na langit sa 3 kaharian ay ang Diyos na kaharian. Talagang may kasabihan sa mga sinaunang alingawngaw na ang God Realm ay ang rurok ng paglilinang, at ang immortal na mga Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Ang Shinto ay isang matandang alamat, isang alamat na hindi alam ng maraming tao, ngunit tiyak na umiiral ito. Ang Chen Kun Pot ay dapat na nagmula sa God Realm, at ang Chen Kun technique na iyong ginawa ay nagmula sa Chen Kun Pot. Hindi ba Shinto? Bagamat hindi pa ako nakakita ng kahit na sinong tao o espiritu sa Chen Kun Pot, sa mahabang panahon, ang aking Yuan Shen ay walang mga tagumpay sa Chen Kun Pot, at hindi ako naging walang ginagawa. Napag-aralan ko na ang mundo ng Chen Kun Pot. Dapat mayroong isang tao na nagbibigay pansin sa Chen Kun Pot sa likod ng dilim. Kung bibigyan mo ng higit na pansin ang Chen Kun Pot sa hinaharap, tiyak na may makukuha ka. Ang Master ay hindi maglakas loob at hindi maihahambing sa mana ng Chen Kun Pot, ngunit susuportahan ka pa rin at hihintayin ka sa paglaki. Matapos ay recast ng Master ang immortal na katawan sa pagkakataong ito, pupunta muna siya sa immortal na mundo. Oras na para ayusin ang ilang mga account. Ang mga salita ni Yun Changxi ay mamamatay tao sa huli. Hindi nagtanong si Yang Yiu tungkol sa usapin ng matanda, dahil alam niyang walang silbi ang magtanong, hindi sasabihin ng matanda, at wala siyang maitutulong sa kasalukuyan. Okay, itinala ito ng alagad. Okay, ikaw at ang unggoy ang magpapagaling sa iyong mga sugat dito, at huwag kang pumunta sa Supreme Palace. Ang Master ay magkakaroon ng malakas na epekto kapag siya ay pumasok upang muling i-recast ang immortal na katawan, at hindi mo ito matitiis sa ngayon. Hahayaan ng Master ang Liu Jia Sword at ang Qinghong Scabbard na protektahan ka, kaya hindi mo kailangang mag-alala na maabala ka. Sa pagsasalita tungkol sa Liu Jia Sword, medyo naiinggit si Yang Yiu. Narinig din niya ang pangalan ng Qinghong Scabbard. Nang marinig na iiwan ng matanda ang Liu Jia Sword para protektahan ang kanyang sarili at ang unggoy, natuwa agad si Yang Yiu, iniisip na ibibigay ng matanda ang Liu Jia Sword sa kanya. Tuwang-tuwa siya at sinabing, "Matanda, ibibigay mo ba sa akin ang Liu Jia Sword at ang Qinghong Scabbard?" Nang makita ang kapangyarihan ng Liu Jia Sword sa pagpatay sa Golden Immortal Yan Buhuan, sobrang inggit si Yang Yiu. Haha, masyado kang maraming iniisip, bata. Ang Liu Jia Sword ay isang Daoist Sword. Maging ito ay isang espada o isang Qinghong Scabbard, sila ay mga espiritual na bagay na may Daoist powers. Sila ay maglilingkod lamang sa isang master sa buong buhay nila. Iniwan ng master ang Liu Jia Sword para lamang sa iyo at sa unggoy upang protektahan ka, dahil ang master ay maaaring muling ihagis ang kataas-taasang palasyo. Maging makapangyarihang immortal sa Scattered Immortal Island na ito, at nag-aalala ang master. Tungkol sa Liu Jia Sword at Qinghong Sword Scabbard, huwag isipin ang mga ito. Gumamit ako ng 3 magic weapon sa buhay ko, at 2 sa kanila ang nawasak noong mga taon na iyon. Tanging ang Liu Jia Sword na lang ang natitira sa Supreme Palace dahil kailangan nito ng oras para makasama sa Qinghong Sword Scabbard, kaya masasabi kong nakatakas na ito sa mundo. Kapag umalis ako, kailangan mong dalhin ito sa iyo. Huwag kang mainggit Liu Jia ko. Ang iyong Dragon Slaying Sword ay hindi isang ordinaryong bagay. Kung ito ay isang Daoist Sword, ituturo ko sa iyo ang isang paraan kapag ako ay umalis, at malalaman mo kung ito ay isang Daoist Sword. Kung ang iyong Dragon Slaying Sword ay isang Daoist Sword, makakahanap ka ng scabbard para dito sa hinaharap. Sa isang scabbard lamang maaaring maging kumpleto ang Daoist Sword, at ito ay magiging makapangyarihan kapag ito ay ginawa. Sa sandaling ito, si Yun Changxi ay bihirang magkaroon ng pasensya kay Yang Yiu. Medyo nadismaya si Yang, pero hindi niya ginulo ang matanda. Sa halip, naging interesado siya sa Daoist Sword at sa Qinghong Sword Scabbard.
Ngumisi siya at sinabing, "Matanda, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Liuja Sword at Xinghong Sword Scabbard. Palagi kong nararamdaman na hindi sila mga espada at scabbards, kundi mga tao. Kapag gumaling ka mula sa iyong pinsala, tanungin ito sa iyong sarili. Ngayon ay papasok na ang iyong amo sa Supreme Palace." Pagkatapos magsalita ng matanda, nakaramdam si Yang Yiyu ng pagkabigla sa buong katawan niya. Bumalik ang kanyang pangunahing kamalayan, at ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay nagsimulang magbuga ng init at gininto ang liwanag. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yang Yiyu na kabahan. Alam niyang lalabas na ang matanda sa kaldero ng Chen Kun. Kabanata 1789, Pagdambong sa kapangyarihang walang kamatayan. Bagamat may kumpiyansa na nagsalita ang matanda, nag-aalala pa rin si Yang Yiyu. Magkakaroon ba ng anumang panganib pagkatapos lumabas ang matanda sa Chen Kun Pot? Ang pag-aalala ay nag-aalala, ngunit sa katunayan, ito ay nagawa na. Ngayon ang tanging magagawa niya ay magdasal na maging maayos ang lahat para sa matanda. Lalong lumakas ang init at liwanag sa kaliwang braso niya at alam niyang susugod na ang matanda. Boom! Isang mapurol na tunog ang tumunog sa kanyang katawan, upang maging tumpak, ito ay nagmula sa posisyon ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso. Sa sumunod na sandali, bumungad ang gininto ang liwanag mula sa kanyang kaliwang braso. Ang gininto ang liwanag ay nakasisilaw, at si Yang Yiyu ay nakapikit ng hindi namamalayan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang ang gininto ang liwanag sa kanyang kaliwang braso ay bumubuo ng isang portal, at isang figure ang lumabas sa portal. Isang walang kamatayang nakasuot ng puti na may istilong Daoist. Ito ang taong nakita niya sa kanyang panaginip nang siya ay nahimatay pagkatapos niyang unang makontak ang Chen Kun Pot. Master Yun Changxi. Eksaktong katulad ng nakita niya sa panaginip, matikas at walang alikabok, parang puting lotus na walang bahid ng putik. Ang bawat isa ay may pangarap na maging isang immortal sa kanilang puso, at ang imahe ng matanda sa sandaling ito ay nakakatugon sa kanyang tatlong pananaw. Siya ang walang kamatayan sa puso ni Yang Yian. Damn old, Master. Walang kamalay-malay na gustong tawagan ni Yang Yian ang matanda, ngunit hindi niya ito masabi nang sasabihin na niya ito. Sa pagharap sa isang immortal na walang bahid donges, naramdaman ni Yang Yian na ang pagtawag sa matanda ay isang uri ng kalapastanganan, kaya tinawag pa rin niya ang Panginoon upang igalang siya. Ikaw maliit na bastard, ingatan mo ang iyong sarili, ako ang magiging iyong Panginoon. Si Yun Changxi, na tila hindi ginalaw ng mundo, ay nagsabi ng isang salita kay Yang Yian, na sinira ang imahe sa isip ni Yang Yian. Bastard, little bastard, idiot, at iba pa. Ang mga mantra ng matanda sa pagsumpa sa kanya, ngunit sa sandaling ito ay seryosong hindi naaayon ang mga ito sa kanyang eleganteng imahe ng isang immortal. Bago makapagsalita si Yang Yian, nakita niya ang matandang lalaki na sumikat sa puting liwanag at pumasok sa Supreme Palace. Matanda! Sigaw ni Yang Yian, at nawala ang matanda sa isang kisap mata. Nagkaroon ng malaking pormasayon sa Supreme Palace, ngunit wala man lang gumagalaw. Ito talaga ang sariling dojo ng matanda, ungol ni Yang Yian. Ang kanyang mga mata ay palaging nasa direksyon ng Supreme Palace. Hindi niya alam kung paano muling ibabalik ng matanda ang kanyang walang kamatayang katawan pagkatapos makapasok, kung ano ang mga kahirapan nito, o kung magtatagumpay ito. Kung tutuusin, siya ang Panginoon, paanong hindi siya mag-aalala? Hindi man siya nakakatulong, sinabi rin ng matanda na sarili lang niya ang maaasahan niya, ngunit hindi ito naging hadlang para mag-alala siya sa kanyang amo. Noong una, inakala na ang muling pagtatayo ng walang kamatayang katawan para sa matanda ay magiging isang mahirap na gawain, ngunit ngayon ay tila wala nang magagawa, at masasabing napakalinaw pa nito. Dinala lang niya ang matanda sa pintuan ng Supreme Palace, at saka siya pumasok mag-isa. Sa oras na ito, pakiramdam ni Yang Yian ay isang sinaunang escort, responsable lamang sa pagpapadala sa matanda sa itinalagang lokasyon at pagkumpleto ng kanyang misyon. Walang sense of existence. O kaya naman ay hindi ako pumasok sa Supreme Palace para tumulong, lagi akong nakakaramdam ng kaunting utang na loob sa matanda, at nararamdaman ko rin na hindi totoo ang pag-recast ng matanda sa walang kamatayang katawan, walang paggalaw, at ito ay kasing linaw ng tubig. Sa sandaling naisip ko ito sa aking puso, sa susunod na sandali ay biglang nagbago ang Supreme Palace. Boom boom boom. Boom boom boom. Crack crack crack. Whoosh. Ang buong mundo ay nagbago ng husto sa oras na ito. Lahat ng uri ng nakakabinging tunog ay nagmula sa Supreme Palace. Nagkidlat, umugang ang kulog, at maging ang tunog ng mga kampana ay nag-iiba-iba. Nagtipon ang kulog sa itaas ng Supreme Palace, at tinakton ng mga ulap at ambon ang kalangitan. Ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa ay sumiklab sa tuktok ng kataas-taasang bundok. Sa isang tiyak na sandali, isang gintong liwanag ang lumipad mula sa Supreme Palace. Woof woof. Naantig ang puso ni Yang Yiyu, Wang Zai. Woof woof woof. Ang gintong liwanag ay nagmula sa malayo,
At sa susunod na sandali ay nakita ni Yang Yiyu na si Wang Zai ngayon. Buhay pa si Wang Zai. Dapat ay itinapon na siya ng matanda sa Supreme Palace. Kahit na daan-daang taon na niya itong hindi nakita, nakilala pa rin siya ni Wang Zai sa unang pagkakataon. Si Wang Zai ay labis na nasasabik at medyo nalungkot. Siya, lumipad sa mga bisig ni Yang Yiyu at umiyak sa hikbi. Napabuntong hininga din si Yang Yiyu. Galit na galit siya nang marinig niya ito ng mahina. Ang karanasan ni Wang Zai sa paglipas ng mga taon ay dapat ang pinakamapait sa lahat ng espiritong hayop. Buti na lang at buhay pa siya. Woof woof woof, woo woof. Ang anim na tainga na mikak sa tabi niya ay hindi kailanman umalis sa mga mata ni Yang Yiyu, at ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado. Hindi dahil sa nangyari kay Yang Yiyu dati. Ngayong nakikita ang isang espiritong aso na lumalabas sa Supreme Palace at umiiyak sa mga bisig ni Yang Yiyu, ang anim na tainga na mikak ay napabuntong hininga din ng walang kabuluhan. Si Yang Yiyu ay hindi bababa sa napakahusay sa lahi ng demonyo, hindi katulad ng ibang lahi ng tao. Dati, sinabi ni Yang Yiyan na gusto niyang maging kapatid niya, ngunit hindi pumayag si Liu Er. Ngunit ngayon, naniwala si Liu Er na totoo ang sinabi ni Yang Yiyan. Pinakinggan ni Yang Yiyan ang paghihirap ni Wang Zai at patuloy siyang inaaliw. Ang komunikasyon sa pagitan ng lalaki at ng aso ay walang kahirap-hirap. Ngayon si Wang Zai ay umunlad sa isang mataas na antas na espiritual na hayop. Ang dugo ng Fengyan God Dog ay nagpabalik sa dugo ni Wang Zai sa kanyang mga ninuno ng maraming beses. Ngayon ay mayroon siyang isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Bagamat hindi ito kasing husay ng Daoer at Xiaofeng Wang, hindi ito masama. Nararamdaman na ang lakas ng paglilinang ni Wang Zai ay maaaring umabot sa antas ng Mahayana. Maaaring may kaugnayan ito sa kanyang manager. Sa pakikinig sa kwento ni Wang Zai, napagtanto ni Yang Yiyan na kasama nga ni Zhao Nan at iba pa mula sa Mountain and Sea Realm hanggang sa Cultivation Realm. Upang maprotektahan si Zhao Nan at ang iba pa sa digmaan, siya ay itinapon sa bangin ng mga tao ng Taishuanmen. Gayunpaman, noong siya ay naghihingalo, nakilala niya ang disipulo ni Jufeng Zhenren. Matapos matuklasan na siya ay may dugo ni Fengyan Shendog at may napakataas na espiritualidad, dinala niya siya pabalik sa Sanxian Island at ibinigay siya kay Jufeng Zhenren. Ang nangyari sa ibang pagkakataon ay halos pareho sa narinig ni Yang Yiyan. Sa pangkalahatan, si Wang Zi ay nagdusa ng husto, ngunit upang makita ang kanyang Panginoon na si Zhao Nan, siya ay nagpumilit. Sa wakas, ninakaw niya ang elixir ng Jufeng Zhenren noong nakaraan, at ang kanyang bloodline ay muling nag-evolve at sumabog, kaya siya ay tumakas sa Supreme Palace at nakaligtas. Gayunpaman, nakapasok siya sa Supreme Palace. Ayon kay Wang Zi, isang babaeng nakapula ang damit sa Supreme Palace ang nagligtas sa kanya. Upang maging tumpak, nang siya ay hinahanap ng mga taong ipinadala ni Jufeng Zhenren, siya ay dinala sa kataas-taasang palasyo ng babaeng nakapula ang damit sa Supreme Palace. Kung hindi, ang kataas-taasang palasyo ay binabantayan ng isang malaking porma sayon at hindi siya makapasok. Yan Zi, umatras, may malakas na enerhiya na malapit ng sumabog sa Supreme Palace. Habang nag-uusap sina Yang Yiyan at Wang Zi, nagsalita ang anim na tainga na mikak sa likod niya. Narinig ni Yang Yiyan na nagsasalita ang anim na tainga na mikak at tumangala. Tiyak na, sa loob lamang ng ilang minuto, isang napakalaking at walang hangganang ulap ng kulog ang patuloy na natipon sa itaas ng Supreme Palace, na may kidlat at kulog sa loob, tulad ng isang malaking bola na maaaring sumabog anumang oras. Alam niyang ito siguro ang ingay ng matanda. Wala ng oras ang matanda para magsabi pa. Tumanggaw siya kay Lier at inakay si Wang Zai na mabilis na umatras, at huminto sa gilid ng puting Jade Square ng Supreme Palace. Sila. Halos 1,000 metro ang layo mula sa tarangkahan ng Supreme Palace. Swoosh! Buzz! Sa sandaling huminto sila, sumunod na malapit si Liu Jia Sword at lumutang sa tabi nila, na parang pinuprotektahan sila. Sa sandaling ito, isang nakakabinging tunog ang umalangaw mula sa Supreme Palace, boom! Nagkatinginan sina Yang Yiyan at Lier, ngunit nakita nila na ang lakas ng kulog ay higit sa 10 metro ang kapal, at biglang tumaas mula sa condensation patungo sa langit, na umaabot sa kalangitan. Boom! Sa sandaling ang ulap ng kulog na tumatakip sa kalangitan sa itaas ng kataas-taasang palasyo ay sumugod sa kalangitan, isang alon ng daloy ng hangin na nakikita ng mata ang kumalat kung saan ang kataas-taasang palasyo ang sentro. Nabasag ang lahat saan man ito dumaan, at ang malaking puting jade ground ng Supreme Palace Square, pati na rin ang ilang inukit na gusali sa square, ay naging abo sa sirang ripple na ito. Nang makakita ng alon ng hangin na paparating sa kanila, parehong nagbago ang mukha ni Yang Yiyan at Lier. Naramdaman nilang dalawa ang malakas na puwersa. Magtulungan upang ipagtanggol. Umungol si Lier Mikak. Mabilis na tumanggaw si Yang Yiyan, isinumpa ang matanda sa kanyang puso. Walang alinlangan na ang napakalaking ingay na nagmumula sa Supreme Palace ang obra maestra ng matanda.
Hindi niya alam kung ano ang magiging pakiramdam ng matanda na muling ihagis ang kanyang walang kamatayang katawan. Ngunit ang ingay lamang ay nakakatakot na. Iniisip niya na masyadong plain ang muling paghahagis ng matanda sa immortal na katawan, ngunit ngayon ay tila nagkamali siya. Nang malapit na silang magdepensa ni Lear, sa susunod na sandali ay nakita nila ang espada ni Liuja at ang berde at pulang scabbard na kumikinang. Si Liuja ay nahugot, at sa isang hagong na tunog, ito ay lumutang sa itaas ng kanilang mga ulo, at ang berde at pulang scabbard ay agad na muling nagbago, naging isang lalaki at isang babae, na nakatayo sa tabi nila sa kaliwa at kanan. Ang berde at pulang halo ay kumikinang, umaalingaw-ngaw ang Liuja sword sa itaas ng kanilang mga ulo, at biglang binalot sila ng pula, puti at berdeng tatlong kulay na hadlang. Boom! Sa isang segundo, isang daloy ng hangin ang dumaan. Saglit lang naramdaman niyang Yiyo ang paggulo ng hadlang, ngunit siya, sina Lear at Wang Zi ay maayos. Ang magulong daloy ng hangin ay nagpatag sa mga damo at mga puno sa gilid ng parisukat sa likod nila, na naging abo sa isang iglap. Boom! Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang kulog sa kalangitan, at ang nakaraang kulog ay nagbasag ng isang malaking butas sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, isang makulay na sinag ng liwanag ang sumugod pababa mula sa malaking butas sa kalangitan at pumasok sa Supreme Palace. Si Lear sa tabi niya ay tumingin sa kataas-taasang palasyo at sinabi sa nawawalang boses, ito ay ang immortal na kapangyarihan na nanloob sa immortal na mundo. Sino si Yanzi? Kabanata 1770 ang matandang lalaki ay labag sa kalooban ng langit at umaakit ng puot. Matagal na talagang gustong itanong ito ni Unggoy, at nahulaan na rin ito sa kanyang puso, ngunit hindi siya unggoy na madaldal at mausisa. Noon, nakita ni Lear si Yang Yiyo na kinakausap ang sarili niyang mag-isa, na para bang sinapian siya ng demonyo, kinakausap ang sarili. Ngunit sa oras na iyon, labis na nabigla si Lear sa espada na ipinatawag ni Yang Yiyo at sa pagpatay kay Yan Buhuan, kaya hindi niya naisip na magtanong. Maya-maya, nakita niyang lumabas ang portal sa kaliwang braso ni Yang Yiyo, at lumabas ang isang matandang lalaki na parang diwata at agad na pumasok sa Supreme Palace. Masyadong nakakagulat ang nangyari kay Yang Yiyo, at sa pagkakataong ito ay hindi napigil ang magtanong ni Lear. Ito ay talagang hindi maisip. Ang isang tao na malinaw na isang primordial na espiritu ay maaaring aktwal na makaapekto sa tarangkahan ng langit at direktang manloob ang walang kamatayang kapangyarihan mula sa immortal na mundo. Sa buhay ng unggoy ni Lear, nakakita siya ng malalakas na tao, ngunit bihira para sa isang malakas na tao ang nagtataglay ng espada ng Taoismo, at mas bihira pa para sa isang tao na dambong ang walang kamatayang kapangyarihan mula sa immortal na mundo na may kapangyarihan ng primordial spirit. Anong antas ng pag-iral ang kanyang primordial spirit? Siya ba ay isang immortal na hari? Walang kamatayang emperador? O ang nangungunang immortal na master sa immortal na mundo? Nasa isip niya ang lahat ng uri ng hula ni Liu Er. Narinig ni Yang Yian ang tanong ni Liu Er, at bumalik din siya sa kanyang katinoan sa gulat, ngunit nakatitig na siya sa mga makukulay na kulay na nagtipon tulad ng isang haligi ng tubig sa itaas ng langit, at Ulong, siya ang aking Panginoon. Hindi handa si Yang Yian na magtago ng anuman kay Liu Er Makak. Dahil nakita ni Liu Er ang lahat ng nangyari noon. Hiniram ng matandang lalaki ang kanyang katawan para ipatawag ang Liuja sword at ang Qinghong sword sheath para patayin ang Golden Immortal Yan Buhuan at ang paraan ng pagpatay sa tatlong nakakalat na immortal na ninuno, at ang mga pagbabago sa kanyang hininga, na tiyak na hindi niya magagawa bilang isang napakataas na kaharian. Kaya gustuhin man niyang itago ay hindi niya magawa. At nang lumabas ang kaluluwa ng matandang si Yang Yian, nakita rin ito ni Liu Er. Para kay Liu Er Makak, isang unggoy na pinahahalagahan ng pagkakaibigan at mga pangako, ayaw itong itago ni Yang Yian. Napagpasyahan niyang maging magkapatid si Liu Er noon, at ngayong iniwan na ng matanda ang kanyang katawan o si Chen Kunpot, hindi na kailangang itago ito. Siya, sinabi lang kay Liu Er na ang matanda ay kanyang Panginoon. Pagkatapos ng isang paghinto, tumangala si Yang Yiu sa langit at nagpatuloy, ang pangalan ng aking Panginoon ay Yun Changxi, at siya ang 12 Tribulations Luz Immortal Supreme. Dahil sa ilang kadahilanan, ang kanyang immortal na katawan ay nawasak, na naiwan lamang ang kanyang primordial spirit. Nagkita kami ng aking Panginoon sa aking bayang Sinilangan, at iyon ay noong ako ay nagsimula sa landas ng paglilinang, hakbang-hakbang mula sa isang maliit na mundo, isang ganap na mortal na mundo hanggang sa kasalukuyan. Ang Supreme Palace ay isang Daos na templo kung saan nakatira ang aking amo. Sinabi niya na kapag nagkaroon ako ng lakas sa hinaharap, dadalhin ko siya sa Supreme Palace sa Luz Immortal Island, kung saan maaari niyang buuin muli ang kanyang immortal na katawan, kaya nangyari ang kaganapan ngayon. Sa pagsasalita nito, sa pagkakataong ito ay nakipagsapalaran ako sa kataas-taasang bundok salamat kay Brother Lear, kung hindi, hindi ko malalaman kung ano ang magiging resulta kung haharapin ko ang sunod-sunod na alon ng maluwag na mga immortal. Nakinig si Lear sa mga salita ni Yang Yiyo, patuloy na nagbabago ang kanyang mukha.
Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yiyo na Yun Changxi ang pangalan ng kanyang amo, nagulat ang buong katawan niya. Si Yun Changxi, ang Supremo ng 12 Tribulations Luz Immortals, ay kilala bilang Supremo ng Changxi. Sa mga tuntunin ng reputasyon at lakas, siya ay kasing sikat ng tatlong higanti ng immortal na mundo. May mga chismis pa na ang lakas ni Yun Changxi ay mas malakas pa kaysa sa immortal. Dahil si Yun Changxi ang unang tao sa huling panahon na ganap na nakaligtas sa 12 kapigatian ng Luz Immortal Heavenly Tribulations, at siya ang unang tao ng Luz Immortal. Siya ay sikat sa immortal na mundo at kilala siya ng lahat. Bagamat hindi pa nakikita ni Liu si Yun Changxi, narinig na niya ang pangalan ni Yun Changxi noon pang 100,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay talagang disipulo ng Supremo ng Changxi, at ngayon lang niya nakita ang kaluluwa ni Yun Changxi. Hindi katakataka, hindi katakataka. Tanging ang isang tao tulad ng Supremo ng Changxi ang makakalusot sa kawalan ng mas mababang mundo upang buksan ang immortal na tarangkahan, nakawan ng napakalaking immortal na kapangyarihan mula sa immortal na mundo, at gamitin ito upang muling ibalik ang kanyang immortal na katawan. Siya ay karapat-dapat na maging Supremo. Walang katumbas na buntong hininga si Liu Ermaho. Bahagyang nagulat si Yang Yiyan at sinabing, sikat ba ang patay na matandang lalaki sa mundo ng mga engkanto? Nang marinig ni Yang Yiyan na casual na tinatawag ang patay na matanda, mapait na ngumiti si Liu Ermaho. Si Yang Yiyan lang siguro. Sa mundo na ng ahas na tawagin si Yun Changxi ang patay na matanda ng basta-basta. Hindi lang siya sikat, higit sa 100,000 taon na ang nakalilipas, ang pangalan ni Changxi Supreme ay isang mito sa mundo ng mga engkanto. Sabihin natin sa ganitong paraan, mayroong 3 dakilang immortal sa mundo ng mga engkanto, at sila ang pinakamakapangyarihan sa tuktok ng piramide sa mundo ng mga engkanto, at ang iyong Panginoon na si Changxi Supreme ay mas sikat pa kaysa sa 3, at ang mga dakilang tao ay mas sikat pa sa 3 mga immortal. Sabi ni Liu Ermaho kay Yang Yiyan. Nakinig si Yang Yiyan, ngunit nakaramdam din siya ng pagmamalaki sa kanyang puso, at bamulong sa mahinang boses, mukhang bamulong pa rin ako tungkol sa lakas ng namatay na matanda. Habang nag-uusap ang dalawa, matapos ang resulta ng airwave, ang sword energy barrier na nagpoprotekta sa kanila mula sa Liuja sword at ang Qinghong sword sheath ay tinanggal. Sa sandaling ito, muling nagkatinginan sina Yang Yiyan at Liu, at pareho silang nagpakita ng pagkagulat. Gayunpaman, naramdaman niya ang malakas na espiritual na enerhiya sa hangin na nagtitipon patungo sa Supreme Palace. Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, ang matandang ito ay labag sa kalooban ng langit, hindi pa ba sapat na dambungin ang immortal na kapangyarihan ng immortal na mundo? Gusto rin niyang dambungin ang espiritual na enerhiya ng nakakalat na immortal na mga isla. Ito ay para makaakit ng puot. Nalaman ni Yang Yiyo na bilang karagdagan sa malakas na walang kamatayang kapangyarihan ng tunog ng kalangitan, ang walang katapusang espiritual na enerhiya ng mundo sa hangin sa paligid niya ay nagtipon din patungo sa Supreme Palace. Siya pinakawala ng kanyang kamalayan at naramdaman ito, ngunit nalaman na ang espiritual na enerhiya ng mundo sa lahat ng direksyon sa loob ng radius ng libu-libong metro ay natipon patungo sa Supreme Palace, at ang saklaw ay lumalawak pa rin. Ang nakatutuwang espiritual na enerhiya ng mundo ay sumugod sa Supreme Palace tulad ng isang ahas na lumulunok ng isang balyena. Matapos matipon ang espiritual na enerhiya ng mundo mula sa lahat ng direksyon, nagsimula na itong maging material sa plaza ng Supreme Palace. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay umabot sa estado ng atomization. Alam ni Yang Yiyan na ang nakakabaliw na pagnanakaw ng matanda sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa mundo ng engkanto at Sanxian Island ay hindi maiiwasang makaakit ng maraming magsasaka, at maaaring may darating na malalakas na tao. Ngayon alam na niya na ang intensyon ng matanda na iwan ang Liuja sword ay hindi para protektahan siya at si Liu, kundi para protektahan sila. Ang ganitong malaking kaguluhan ay hindi maiiwasang maalarma ang buong Sanxian Island, at maaari pa itong maalarma sa mga immortal sa mundo ng mga engkanto. Maaari itong isipin na ang mga taong naaakit dito ay tumutok sa kanya at kay Liu kung hindi sila makapasok sa Supreme Palace. Hindi mahalaga. Gamit ang Liuja Dao Sword, kahit na ang mga immortal ay dumating sa mundo, hindi nila maaaring abalahin ang iyong Panginoon mula sa muling pag-aayos ng kanyang immortal na katawan. Hawakan ang oras at pagalingin ang iyong mga sugat ng mabilis. Huwag sayangin ang gayong mayamang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa Sanxian Dao ay kalahating antas na mas mataas kaysa doon, na kung saan ay may malaking pag-apo sa mundo ng paglilinang. Liu. Malinaw na nakita ito ni Mikak, at agad na umupo ng naka-crosslegged at nagsimulang magpagaling ng kanyang mga sugat. Malubhang nasugatan siya ng palad ni Yan Buhuan noon. Naisip ito ni Yang Yiyan at naghanda na umupo ng naka-crosslegged para mabilis na makarecover sa kanyang mga sugat. Sino ang nakakaalam, maaaring magkaroon ng problema para sa kanila sa ilang sandali.
Sa oras na ito, tumingin siya kay Wang Zai at naghanda na hayaang makapasok si Wang Zai sa espasyo ng Chen Kun Pot. Nang lumingon siya, nakita niyang ibinaba ni Wang Zai ang kanyang ulo sa harap ng babaeng nakapula, na parang nagpapasalamat sa kanya. Ang babaeng nakapula ay natural na isa sa mga scabbards. Siya rin ang humila kay Wang Zai sa Supreme Palace at naging tagapagligtas ni Wang Zai. Bagaman ito ay isang scabbard, ito ay isang espiritual na bagay. Tiningnan ni Yang Yian ang berde at pulang scabbard at sinabi, kailangan kong gamutin ang aking mga sugat. Mangyaring bantayan ang kataas-taasang palasyo. Ang pag-recast ng aking Panginoon sa immortal na katawan ay tiyak na makaakit ng mga monghe. Hindi siya maaabala. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Wang Zai, papasok muna si Wang Zai sa Chen Kun Pot. Kinawayan niya ang kanyang kamay at inilagay si Wang Zai sa espasyo ng Chen Kun Pot. Nakahinga rin siya ng maluwag. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng paliwanag kay Zhao Nan. Om. Ang Liuja sword at ang berde at pulang scabbard ay nag-vibrate. Ngunit hindi nila siya kinausap. Ngunit sa sumunod na sandali, humakbang pasulong ang babaeng nakapula at magalang na tumanggo sa kanya. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit iniunat niya ang isang daliri at hinawakan ang noo nito. Biglang may lumitaw na impormasyon sa kanyang isipan, at alam niya ang pinagmulan ng Qinghong scabbard. Sa sandaling ito, nalaman din niya na mayroon siyang isang uri ng induction sa pagitan ng Liuja sword at ng Qinghong scabbard. Om. Nang inag ang Liuja sword, ngunit naunawaan ni Yang Yiyo ang kahulugan. Ito ay isang komunikasyon sa isang alternatibong nilalang. Ipinahayag ni Liuja Qinghong ang kanyang kahulugan at hindi niya hahayaang makagambales sa matanda. Sa wakas ay gamaan ang loob ni Yang Yiyo at nalaman niya ang pinagmulan ng Qinghong scabbard. Matapos ang mensahe mula sa babaeng nakapula o scabbard ay nasa isip niya, naunawaan ni Yang Yiyo ang dahilan kung bakit hindi sila makapag-usap, at alam din niya na ang Qinghong na lalaki at babae ay isang pares ng mga taong magkasintahan, at isang pares din ng mga disipulo mula sa isang pamilyang gumagawa ng espada. Nagkaroon sila ng mapait na pag-ibig, at sa wakas ay pareho silang namatay para sa pag-ibig. Matapos makilala ang matanda ang tumulong sa kanila na panatilihin ang kanilang mga kaluluwa, at sa wakas ay naging Qinghong scabbard ng nagkataon. Magkasama magpakailanman, silang dalawa ang naging scabbard, ang katawan, at hinding-hindi sila maghihiwalay. Sa hindi makapagsalita, dahil ipinanganak na pipi ang mag-asawa at hindi kailanman nagsalita. Kahit na pagkatapos nilang simulan ang landas ng paglilinang, hindi sila sanay na magsalita. Marahil naisip nila na ang hindi pagsasalita ay ang daan patungo sa kaliwanagan. End of this chapter. Abangan susunod na kabanata.